Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2226. Dumating ang mahigit 100 mga disipulo ni Levi, na sinundan ng Levi's team of secret warriors. Hindi na nila kailangang itago ang kanilang mga sarili, sapagkat sila ay mga mandirigma na ngayon. Pagkatapos ng pag-alis ni Levi, si Floyd ang naging pinuno nila upang patuloy silang mag-ambag kay Herodia. Guro, excited nilang bati sa kanya. Tuwang-tuwa sila tulad ng Asher Dragon at iba pa. Matapos marinig ang balita ng pagbabalik ni Levi, nagmadali silang pumunta sa Northampton. Mabuti, mabuti. Fighters na kayong lahat ngayon. Puri ni Levi habang nakangisi. Tulad ng Asher Dragon at ang iba pa, si Floyd at ang kanyang mga tauhan ay may kakayahan ng manlalaban. Si Floyd mismo ay kapantay ng Asher Dragon, Kirin, at iba pa. Gayon din si Shade, ang pinuno ng Team of Secret Warriors. Kung ganito kalakas ang koponan 3 taon na ang nakalilipas, hindi na sila kailangang itago ni Levi. Maaari lamang niyang utusan sila na ibagsak ang sino mang magtangkang sumalungat sa kanila. Kahit na ang Lab of Gods ay hindi maiiwasan. Malaki ang pag-unlad nila. Kahit na naging mga mandirigma ang kanyang mga alagad at mga nasasakupan, hindi man lang natuwa si Levi. Iyon ay dahil ang kanyang huling pag-asa ay natanggal. Wala sa kanyang mga alagad ang nagpatuloy sa paggamit ng aklat ng pamamaraan. Puno ng halo-halong elemento at enerhiya ang kanilang mga katawan. Maliwanag, nagsagawa sila ng iba't ibang mga kasanayan at pamamaraan sa paglipas ng mga taon. Uminom din sila ng iba't ibang gamot at binago pa ang kanilang DNA gamit ang pinakabagong teknolohiyang magagamit. Ginamit nila ang lahat ng magagamit na paraan upang mapabuti ang kanilang lakas. Habang sila ay nagtagumpay na maging mas malakas, ang iba ay iginagalang sila na parang mga Diyos. Kung ang isang tao ay pipiliin na maging 10 beses o 10,000 beses na mas malakas sa loob ng 3 taon, ano ang pipiliin ng isa? Walang alinlangan ang huli, syempre. Naabot nila ang gusto nila. Sinulyapan ni Levi ang kanyang mga alagad na pawang mga manlalaban, ngunit wala ni isa sa kanila ang natigil sa paggamit ng kanyang aklat ng teknik. Umiling siya bilang pagbibitiw. Gayunpaman, hindi nila ito kasalanan, dahil ginawa niya ang parehong bagay sa nakaraan. Bagamat hindi siya sumuko sa libro ng pamamaraan, hindi niya ito pinansin at inilagay ang kanyang pag-asa sa Forbidden Technique. Ang kanyang trump card ay ang Forbidden Technique, kaya natural na napabayan niya ang mga pangunahing pamamaraan at natapos na natigil sa parehong antas sa loob ng ilang panahon. Pinakamahalaga, pinaalalahanan siya ng kanyang mentor na huwag gamitin ang Forbidden Technique maliban kung ito ang huling paraan o panganib na harapin ang mas maraming problema sa hinaharap. Nang maglaon ay napagtanto ni Levi na ito ay isang pagsubok na itinakda ng kanyang tagapagturo. Ang Forbidden Technique ay sapat na makapangyarihan para si Levi ay hindi magagapi 3 taon na ang nakakaraan, ngunit ito rin ay naging isang malaking hadlang habang siya ay umaasa dito. Isa itong pagsubok para sa kanya. Sa kabutihang palad, si Levi ay nakulong sa Prison of Darkness sa kalaunan bago ang lahat ay bumungad sa kanya. Ang ilang mga bagay ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang ngunit magiging pinakamalaking hadlang sa isang tao. Kaya naman, isinuko ni Levi ang Forbidden Technique at tumutok sa pag-aaral sa mga pangunahing pamamaraan para makarating sa kung nasaan siya ngayon. Lahat ito ay bahagi at bahagi ng paglaki. Gayunpaman, iba ang paglaki ni Levi. Pagkatapos ng lahat, gumawa sila ng isang shortcut upang sumulong sa pinakamabilis na paraan na posible. Kung wala ang proseso ng pagtitipon at pag-iipon, ito ay magiging isang disbentaha para sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Master, ikaw. Natigilan si Floyd habang nag-aalinlangan niyang sinusuri si Levi. Nang sabihin ng lahat na si Levi ay isang karaniwang manlalaban sa panahong ito, tumanggi siyang paniwalaan ito. Siya ay may opinyon na si Levi ay maaaring umunlad kung ang huli ay sapat na maswerte. Nako, hindi iyon nangyari. Si Levi ay siya pa rin ang dating tao 3 taon na ang nakakaraan. Well, sa pagkuha sa kanyang kakaibang reaksyon, nagtanong si Levi, ano ang mali? Guro, ang iyong lakas ba ay katulad ng noong nakaraang 3 taon?
Bulalas ni Floyd. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2227. Still the strongest of the era. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan ng pagniwi ng lahat bago siya tinitigan ng masama. Malinaw nilang sinisisi siya sa pagiging malupit na tapat. Sa katunayan, iisa ang naisip nilang lahat, hindi man lang umunlad si Levi sa nakalipas na 3 taon. Iyon ang akala nila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na sabihin iyon. Bakit sinabi ni Floyd ng malakas? Siya ang aming Panginoon, pagkatapos ng lahat. Bagamat walang tuntunin na nagsasabi na ang isang disipulo ay hindi maaaring maging mas malakas kaysa sa kanyang Panginoon, kailangan pa rin natin siyang igalang. Ang palagiang mga paalala ay parang iniinsulto nila si Levi. Kinabahan si Kirin at ang iba pa, dahil ipinaliwanag nila ang parehong bagay kay Levi kanina. Uulitin ba ni Floyd ang parehong bagay? Sa ngayon, napagtanto ni Floyd kung gaano siya kapurol. Pagkatapos tumaas sa mga ranggo, hindi na siya kailangang manatili sa dilim. Siya ay prangka at nauwi sa pag-blur ng kanyang matapat na pag-iisip. Lahat ng naruroon ay binigyan si Levi ng balisang mga titig, dahil siya pa rin ang kanilang Panginoon. Ngumiti lang si Levi, sa tingin mo mas malakas ka kaysa sa akin, tama ba? Hindi, Master. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw ang palaging pinakamalakas sa akin. Giit ni Floyd. Oo, ikaw ang pinakamalakas na tao sa aming puso. Lahat ng iba ay tumunog. Siyempre, nagsisinungaling sila sa pamamagitan ng kanilang mga ngipin. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa kanilang amo. Sa katunayan, inakala nilang mas mahina si Levi kaysa sa kanila. Master, huwag kang mag-alala. Maipagmamalaki mo kami. Maari naming sakupin ang iyong misyon. Bulalas ni Floyd at ng iba pa. Walang babala, ipinahayag ni Levi, magiging tapat ako sa iyo. 3 taon na ang nakararaan, nasa tuktok ako. Ngayon, nasa peak pa rin ako. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang kanyang anunsyo. Gayunpaman, wala silang sinabi dahil ang parehong kaisipan ay sumagi sa kanilang isipan. Masyadong matigas ang ulo ni Levi para aminin na mas mahina siya kaysa sa kanyang mga alagad. Ayaw niyang mapahiya ang sarili niya. Ang mga matatandang nagtatago sa mga anino ay umiling. Sa tingin ko, hindi siya matigas ang ulo at hindi rin masyadong mapagmataas. Seryoso siyang naniniwala na siya pa rin ang pinakamalakas. Marahil ay clueless pa rin siya kung gaano kalakas at kalupit ang bagong panahon. Hindi niya lang alam ang lugar niya. Dahil walang umimik, ngumiti si Levi ng pilit at umikot para umalis. Bago pa siya masundan ng iba ay pinigilan na sila ni Kirin. Hayaan mo siyang mag-isa sandali. Nag-overboard ka kanina. Minsan, hindi na kailangang maging mapurol. Siguradong nasaktan mo ang kanyang damdamin. Sa tingin mo ba hindi niya alam ang lugar niya? Na hindi siya kasing lakas natin. Galit na dagdag ni Phoenix, oo. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan sa ngayon. Ganun din ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa pwesto niya. Tsaka siya ang top fighter noon. Ngayon na siya ay mas mahina kaysa sa amin, ito ay normal para sa kanya na makaramdam ng sama ng loob. Paano mo siya patuloy na insultuhan? Iminungkahi ni Floyd, kasalanan ko. Ngunit matutulungan natin siya sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ganoong paraan ay makakatulong tayo na mabigyan siya ng kaunting panahon at pagkakataon para pagbutihin ang kanyang galing. Mukhang magandang ideya iyon. Mukhang maganda ang mungkahi ni Floyd. Ano man ang mangyari, mayroon kaming lubos na paggalang sa kanya. Mag-isip tayong lahat ng mga paraan para mapabuti ang sitwasyon para sa kanyang kapakanan. Tandaan mo, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Tingnan mo kung paano siya umalis dahil nahihiya siya. Naisip nila na ang pag-aangkin ni Levi na siya ay nasa tuktok pa rin ay isang kasinungalingan lamang para iligtas ang kanyang pride. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2228. Wala sa kanila ang may ideya na nagsasabi si Levi ng totoo kahit na tinawag siya ni Cyrus na isang banal na nilalang. Biglang may naalala si Levi, si Forlivia. Masyado siyang engrossed sa kanyang mga alagad at mga kasama. Tingnan natin kung si Evie ay natigil sa paggamit ng libro ng pamamaraan. Nang matagpuan niya ito,
natuwa siyang makitang nagsasanay ito ng mga pangunahing pamamaraan na itinuro nito sa kanya. Sandaling sumulyap si Levi sa kanya. Bagamat itinuro sa kanya ng mga elder ang mga tradisyonal na diskarte ni Erudia sa halip na ang iba't ibang kasanayang sinanay ni Floyd at ng iba pa, hindi siya tumigil sa pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan na itinuro nito sa kanya. Daddy, masayang tumakbo si Forlivia papunta sa kanya. Evie, nasanay ka na ba sa teknik na itinuro ko sa iyo noon? Humihingal na tanong ni Levi. Matapos ang mahabang pagkabigo, sa wakas ay nakahanap siya ng aliw sa Forlivia. Mariing tumango si Forlivia. Oo, pinag-insayo ko ito sa lahat ng oras. Alam kong hindi ka magsisinungaling sa akin, Daddy. Bukod dito, ang diskarteng ito ay ang pinakamahusay na nakita ko. Ipagpapatuloy ko ito sa pagsasanay. Gayun din, natuklasan ko ang isang bagay na kamangha-mangha tungkol dito. Sinimulan niyang ipaliwanag ang mahiwagang ngunit kamangha-manghang pagtuklas ng pamamaraan. The more she revealed, the more na natulala si Levi. Ang galing ni Evie. Hindi ako makapaniwala na siya mismo ang nakatuklas nito. Siguradong mas malakas siya sa akin. Her lips pouted unhappily, Forlivia complained, ngunit sinabi sa akin ng mga masters ko na talikuran ko na ang teknik na may dahilan na sapat na ang basic skills ko. Sinabi nila na ang aklat ng pamamaraan ay masyadong basic at inaalok na magturo sa akin ng mas malakas at mas mahusay na mga diskarte. Hindi ako makapaniwala na sinabi nila na ang pagsasanay sa pamamaraan ay isang pag-aaksaya ng oras. Kaya ginawa mo ba ito ng palihim? Tanong ni Levi. Tumango si Forlivia sa kanya. Oo, palihim ko itong sinasanay. Alam ng mga master kung ano ang ginagawa ko, bagaman. Ang pamamaraan ay maaaring mukhang walang silbi sa ngayon, ngunit dahil wala itong anumang mga epekto, ipinikit nila ang mata at pinahintulutan akong magpatuloy sa pagsasanay ng palihim. Bumalik sa mga anino, ang mga matatanda ay tumango sa kanilang mga ulo bilang maluwag. Oo, natuklasan nila na si Forlivia ay nagsasanay ng libro ng pamamaraan ng palihim. Dahil walang anumang side effect, hindi nila siya pinigilan sa pagsasanay nito. Kung tutuusin, labis nilang hinahangaan siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Levi sa direksyon ni Forlivia. Evie, simula ngayon, kalimutan mo na ang lahat ng itinuro sa iyo ng mga masters mo at tumutok sa teknik. Ang mga epekto ay hindi kaagad, ngunit malalaman mo sa lalong madaling panahon kung tumutok ka sa pagmaster ng mga pangunahing pamamaraan. Sandaling nag-alinlangan si Forlivia. Well, bagaman nagtiwala siya kay Levi, parang mali na kalimutan ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang mga amo. Magagalit sila dito. Tama siya, dahil nagngangalit na ang mga matatanda sa galit. May tiwala ako sa iyo, Daddy, pero kanina ko pa sinasanay ang mga bagay na itinuro nila sa akin. Kung isusuko ko sila, siguradong magagalit sila. Bakit hindi ko ginagawa ang lahat? Mungkahi niya. Isang walang magawang ngiti si Levi. Evie, alam kong iginagalang mo sila, ngunit kailangan mong tumuon sa pamamaraan ngayon. Huminto muna siya bago idinagdag, I will not force you, though. Isipin mo at bigyan mo ako ng sagot bukas. Okay lang kung tumanggi ka. Hindi napigilan ni Levi ang sarili na pilitin si Forlivia na magdesisyon kaagad. Sige po, Daddy, pag-iisipan ko. Saglit na tumango si Forlivia. Sa sandaling lumabas si Levi, galit na sumugod sa kanya ang mga matatanda. Levi Garrison, anong kalokohan ang binitawan mo? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2229. Hindi kanyang kapareha. How dare you ask Evie to forget everything we teach her and focus on the basic techniques instead? Nababaliw ka na ba? Sumirit si Celia. Tumango lang si Levi, walang pakialam. Oo, oras na para kalimutan ni Evie ang mga teknik na itinuro mo sa kanya, dahil natuklasan niya ang sikreto ng aking pamamaraan. Ito ang kanyang kinabukasan. Maaaring siya ay isang mahusay na manlalaban sa iyong mga diskarte, ngunit sa akin, siya ang magiging pinakamalakas na manlalaban kailanman. Nagtawanan ang mga matatanda at tumingin kay Levi na parang tanga. Siya ang magiging pinakamalakas na manlalaban sa kanyang pamamaraan. Joke ba yun? Alam ng mga matatanda ang tungkol sa pagsasanay niya sa pamamaraan at pinag-aralan pa nga ito ng husto. Ito ay, sa katunayan,
ang pinakaperpektong pangunahing pamamaraan na maaaring sanayin ng isa. Noong unang dumating si Forlivia, sinuri nila siya ng maigi at pinuri si Levi sa pagtiyak na mayroon siyang mga pangunahing kasanayan. Ang kanyang talento ay hindi nasayang, at hindi siya gumawa ng anumang mga ditor. Gayunpaman, ang pamamaraan na iyon ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga pangunahing kaalaman. Kinailangan ni Forlivia na sanayin ang mas mahusay na mga kasanayan upang umunlad. Ang mga pangunahing kaalaman ay simula pa lamang, at wala na silang silbi sa isang henyo na tulad niya. Balita ko 3 taon na siyang nakakulong. Nawala na ba siya sa isip niya? Sa tingin ba niya ay may kukumpara pa rin siya sa mga manlalaban ngayon? How dare you ask Evie na kalimutan ang mga teknik na itinuro namin sa kanya? Nagalit sila sa kahilingan ni Levi. Levi, wala ka sa panahong ito. Moderate fighter ka lang ngayon, at kahit ang mga kasama mo ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan kahit masakit ito. Ang pamamaraan na napakataas ng iniisip mo ay hindi na ginagamit sa panahong ito. Ito ay halos walang halaga. Oo, ito ay napaka-basic. 3 taon na ang nakalilipas, maraming mga katulad na pamamaraan, pabayaan na ngayon. Maraming mga kumpanya ang maaari na ngayong baguhin ang aming mga katawan upang bigyan kami ng pinakamahusay na pangangatawan, kumpleto sa mga pangunahing kaalaman. Levi, kahit na isa kang nangungunang manlalaban 3 taon na ang nakakaraan, hindi ka namin kakampi ngayon. Sa bagong panahon, wala ka kundi isang mahina kapag nasa taas pa tayo. Ipagpipilitan mo pa bang hilingin kay Evie na sumuko sa aming mga diskarte? Sa halip na tulungan mo siya, sinisira mo ang kanyang kinabukasan. Ayokong marinig mong sabihin yan ulit. Nagalit ang mga matatanda at pinagsabihan si Levi. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cyrus at sinabi sa mga matatanda, maaaring malakas kayo, ngunit hindi kayo ang kalaban ni Mr. Garrison. Nako, isa pang kalokohan. Siguradong nabaliw na sila pagkatapos makulong ng 3 taon. Wala tayong dapat gawin. Malalaman nila sa lalong madaling panahon kung gaano sila kawalang kapangyarihan. Naghiyawan ang mga matatanda. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga mandirigma na nagtitipon sa Northampton. Karamihan sa kanila ay mga kaaway ni Levi, kaya talagang gusto nilang talunin siya. Hindi na kailangang kumilos sila. Huwag mo nang pilitin si Evie, babala nila bago mawala sa paningin. Napaisip si Levi, hindi ko pipilitin si Evie. Napipili niya kung ano ang gusto niya. Kahit anong piliin niya, hindi ko siya masisisi. Kaya, iyon ang huling narinig ni Forlivia mula sa kanya. Tingnan, ang aming babala ay gumana. Tiyak na natatakot siyang sabihin ito kay Evie ngayon. Akala nila ay natatakot siyang banggitin pa ito. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2230. Ito ay pagmamahal ng isang ama para sa isang anak na babae. Susuportahan siya ni Levi kahit ano pa ang piliin niya. Dad, pwede bang huwag mo akong pilitin dito? Kailangan kong pag-isipan ito, sabi ni Forlivia. Walang problema, susuportahan kita kahit anong piliin mo. Tinapik ni Levi ang ulo ni Forlivia. Sa mga anino, lahat ng matatanda ay natuwa nang marinig iyon. Napakabait na bata ni Evie. Kahit na nagpasya siya, sinabi niya sa kanyang ama na pag-iisipan niya ito para hindi makapinsala sa pagmamataas ng kanyang ama. Oo, sinisikap ng batang ito na maging patas. Ayaw niyang malungkot si Levi. Siya ay talagang isang mahusay na bata, ngunit kailangan niyang magkaroon ng isang ama tulad ni Levi sa lahat ng bagay. Napabuntong hininga ang mga matatanda. Sa kanila, tiyak na uunahin ng Forlivia ang kanilang mga diskarte. Kung tutusin, walang tiyak na oras ang kanilang itinuro. Ito ang magiging pinakamalakas anuman ang pagbabago ng panahon. Pagkatapos noon, mas marami pang kaibigan ni Levi ang nagpakita. Lumipas ang 3 taon, at hindi na sila katulad ng dati. Lahat sila ay naging makapangyarihang mandirigma. Ngunit hindi lang iyon. Maliban sa kanila, mas maraming tao ang nagsimulang lumitaw. Nandoon silang lahat para maghanap ng mali kina Levi at Zoe. Hinihiling ng buong mundo ang pagpatay kay Zoe, at ang mga bagay ay lumalala lamang. Lahat ng krimen na ginawa niya sa loob ng 3 taon na iyon ay nalantad, sunod-sunod. May mga video footage, mga larawan,
At nakasulat na mga detalye, lahat ay malinaw na naglalarawan sa buong koleksyon ng bawat pagpatay na ginawa niya. Mayroong kahit na mga tao na naglista ng lahat ng kanyang mga biktima. At ang bilang ay nakakatakot. Ang sitwasyon ay nagiging out of hand. Pinagalitan ni Zoe ang buong mundo at naging isang pampublikong kaaway. Sa sandaling iyon, gusto ng lahat na makuha ang kanilang mga kamay sa kanya. Gusto nilang tamasahin ang kasiyahan ng pagbabalat ng kanyang buhay at pag-inom ng kanyang dugo. Ang galit ng mundo ay hindi isang bagay na madaling pigilan o kalmado. Hindi mabilang na mga tao ang humihingi ng kamatayan ni Zoe habang lumalala ang sitwasyon sa bawat minuto. Ang kanilang galit ay hindi masusupol maliban kung si Zoe ay namatay. Nang makita kung paano umunlad ang mga bagay-bagay, napataas ang kilay ni Levi habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Alam niyang si Dark Emperor ang nagpapaypay ng apoy sa likod ng mga eksena. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Dark Emperor sa bawat lalaking pinatay ni Zoe at lahat ng mga bagay na ginawa niya. Ang sabi, ang pagpatay ay pagpatay pa rin. Hindi maikakailang may dugo si Zoe sa kanyang mga kamay, at may kailangang gawin. Nakikita mo, ito ang binabalak ng iyong amo. Iyong execution. Turo ni Levi kay Zoe. Imposible yan. Umiling si Zoe. At saka, ginawa ko lahat yan para sa'yo. Pinatay ko ang lahat ng taong iyon dahil gusto kong ipaghiganti ka. Paano mo ako makukutsa ng ganyan? Huwag mong suruan ang aking amo. Napabuntong hininga si Levi nang marinig iyon. Sa isang gabi, daan-daang libong mandirigma ang nagtipon sa Northampton. At dumarami pa ang bilang. Tinatansya na ang bilang ay malamang na doble sa pagtatapos. Nagsama-sama ang lahat at bumuo ng Demon Slayer Alliance para tugisin ang demonyong nagngangalang Zoe Lopez. Kuwait. Samantala, nanatili si Levi kay Kirin at sa lote. Boss, mahihirapan kaming protektahan kayo ni Zoe. Ngunit sa tingin ko ay magagawa nating magbukas ng landas para makatakas kayong dalawa. Pagkatapos nito, maaari ka nang umalis sa Erudia at maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Tama na, boss. Ilalagay namin ang aming buhay sa linya upang matiyak na makakatakas ka ng hindi nasaktan. Magtiwala ka sa amin. Lahat ay pamwesto habang si Cyrus ay nakatingin lang sa kanila ng masama. Sa palagay mo ba ay kailangan niya ang iyong proteksyon? O tama na, biglang bulalas ni Levi. Talagang maganda ang takbo ng Garrison Industry. Pero balita ko nagbago na ang may-ari. Ito ay pagmamay-ari na ngayon ng The Cardinal Hall General, totoo ba yon? About that, nag-iba ang ekspresyon ng lahat ng marinig ang tanong na iyon. Sa tingin ko mas mabuti kung ipaliwanag ko, sabi ni Robe Slayer. Ang Cardinal Hall General na naging bagong may-ari ay talagang ang pinakamahusay na solusyon noon. Ang mga resulta na ginawa niya pagkatapos ng pagkuha ay patunay. Ang Garrison Industry ay naging isang piling puwersa, at lahat tayo ay naging mga piling mandirigma. Tumango ang bawat isa bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay may pananampalataya kay Edmund. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2231. Ang kapalit. Anuman, ang mga resulta ay nagsalita para sa sarili nito. Mula nang kunin ni Edmund ang Garrison Industry, mabilis itong tumaas sa mga ranggo. Ang Garrison Industry ay wala sa kasalukuyang posisyon nito kung hindi dahil kay Edmund. Kung ito ay sino man, ang Garrison Industry ay hindi makakamit ang lakas na maihahambing sa kung ano ang mayroon ito sa kasalukuyan. Nagawa lamang nitong maging isa sa mga nangungunang paksayon at tumayo sa Maya Industries dahil malakas si Edmund. Pinamahalaan niya ang lahat gamit ang isang kamay na bakal at nagkaroon ng background at katayuan upang i-back up siya. Walang ibang makakagawa ng parehong epekto. Kaya naman, buong pusong iginagalang ng lahat sa Garrison Industry si Edmund. Kahit na ang mga suwail tulad ni Kirin, na sa una ay nag-aatubili, ay nakumbinsi ni Edmund. Ibang lahi talaga ang lalaking iyon. Malaki rin ang naging papel niya sa pagtulong kay Kirin at sa iba pa na maging sila. Palaging ibibigay sa kanila ni Edmund ang pinakamahusay na pamamaraan at mga pandagdag, na binabaliwala ang salungatan sa nakaraan. Noon, lahat ng nasa Garrison Industry ay kumbinsido na si Edmund ang bagong boss ng lugar, at si Levi lang ang founder. Nagkaroon ng malawak na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Oo,
Iyon ang mga katotohanan, boss. Ang Garrison Industry ay kung nasaan ito ngayon dahil sa The Cardinal Hall General. Nagkaisa ang lahat, ngumisi si Levi. So, ang Garrison Industry ay kabilang sa The Cardinal Hall General ngayon. Pagkasabi niya noon ay biglang naging malamig ang kapaligiran at tumahimik ang lahat. Walang nang-ahas na magsabi ng isa pang salita, kahit ang Rogue Slayer. Isang mahabang katahimikan ang nangyari. Sabi nga, may sagot na si Levi. Ang katahimikan ang naging sagot. Ayos lang guys, huwag masyadong seryosohin. Nagtatanong lang ako. Ngumiti si Levi. Pero sabihin mo sa akin, okay lang ba kayo sa The Cardinal Hall General na namamahala sa Garrison Industry? Maging tapat ka. Ayoko ng katahimikan. Tungkol dyan, nagkatinginan ang lahat matapos marinig ang tanong ni Levi. Sir, tinanggap ko po siya ng buong puso. Si Rogue Slayer ang unang humakbang. At nagdulot iyon ng domino effect habang sunod-sunod na lumabas si Kirin at ang iba pa. Ako rin. Pareho dito. Humakbang din si Winona at sinabing, well, you can put it this way. Noong nakaraan, mayroon ka ni Erodia. Ngayon, si Erodia ay may The Cardinal Hall General. Tinanggap ng lahat si Edmund. Sige, iyon lang ang kailangan kong marinig. Nag-aalala lang ako na baka nagtatrabaho kayo para sa kanya ng may pagmamakaawa. Ngumiti si Levi. Tuwang-tuwa siya nang makitang umuunlad ang Garrison Industry. Hindi naging problema ang pagiging in charge ni Edmund. Pagkatapos ng lahat sila ay puwersa ni Erodia. Naisip niya kung mas malakas sila, mas mabuti para kay Erodia. Hindi siya naabala nito. Sa halip, ipagdiwang niya talaga ang tagumpay. Gayunpaman, ang pangunahing kahulugan ng kanyang mga tanong ay nabaluktot nang makarating ang mga ito sa pandinig ng lahat. Inakala ng lahat na nabalisa si Levi dahil nawalan siya ng pagmamayari sa Garrison Industry at nakaramdam siya ng kawalan. Kung tutuusin, imposibleng agawin iyon pabalik kay Edmund. Sir, who's in charge doesn't matter as long as Garrison Industry prosper, right? On the grander scheme of things, masasabi mong si Erodia talaga ang may-ari ng Garrison Industry. Nagkusa si Rogue Slayer para aliwin si Levi. Tama na, boss, nagsumikap ka. Ngayon na ang oras para magpahinga ka. Ang iba ay tumunog. Narinig ko na may gustong bawiin ang Garrison Industry. Tama ba? Sa mismong oras na iyon, isang boses ang narinig. At biglang sumulpat si Edmund sa kanila sa sumunod na segundo. Sa likod niya ay ang apat na banal na general. Sir, hindi ito ang iniisip mo. Na-curious lang si boss. Agad namang nagpaliwanag si Kirin at ang lote. Natatakot silang mag-away sina Levi at Edmund dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Ganun ba? Hindi iyon naramdaman, bagaman. Natitiyak kong may gustong bawiin iyon. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2232. Sabay-sabay, naglakad si Edmund sa harap ni Levi at tinitigan ang mga mata nito. Anong masasabi mo, Levi Garrison? Kahit sino ay makakapagsabi na sinasadya siya ni Edmund. Dahil doon, naging mabigat ang kapaligiran na para bang isang away ay sumiklab sa anumang segundo. Basta para sa ikabubuti ni Erodia, sa totoo lang wala akong pakialam kung sino ang nagmamay-ari ng Garrison Industry. Maaari silang maging mga aso o pusa para sa lahat ng mahalaga. Mahinahong sabi ni Levi sa ilalim ng init ng nagbabagang tingin ni Edmund. Boom! Nagdulot agad ng kaguluhan ang sinabi ni Levi. Anong ibig mong sabihin dito? Sinong tinatawag mong aso't pusa? Wala ang mga nasasakupan ni Edmund at itinuro ang kanilang mga daliri kay Levi. Lahat ng mga elite na iyon ay nakatitig sa kanya, nag-aapoy na may intensyong pumatay. Sabay buntong hininga ni Kirin at ng iba pa. Eto na naman. Alam na alam nila ang pagkatao ni Levi. Siya ay isang tipikal na sore loser, ang uri na walang sagot sa sinuman at ang pinakamahirap hawakan. Sabi nga, si Edmund ay hindi rin palpak. Kaya, tiyak na magkakamali kung magbanggaan ang dalawang alpha male dahil wala sa kanila ang Outrez. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ay napakalaki. Maaaring makalaban ni Levi kung 3 taon na ang nakalipas, ngunit sa kasalukuyan, walang alinlangang dahado siya kung magkalaban sila. Gayunpaman, ngumiti si Levi. Bakit ang sensitive mo?
Hindi kita pinag-uusapan. Iyan na ba ang natitira kay Levi Garrison? Noon, hindi ka lang nagsasalita kundi maglalakad. Ngayon isa ka na lang magaling magsalita. Napangisi si Edmund. Hahaha, tama yan. Ang tanging bagay na maaari mong gawin ay makipag-usap ngayon. Napakapilay mo. Gusto mo talagang maging tagapagligtas, noon, di ba, Levi? Laging ikaw ang unang lalaking makakarating sa frontline at maaagaw ang lahat ng kaluwalhatian bago mo sila ibigay sa The Cardinal Hall. Wala kang iba kundi isang ipokrito. Sa tingin mo ba ay mangangailangan ang Cardinal Hall ng awa mula sa isang tulad mo? Ang mga tao mula sa The Cardinal Hall ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Bakit hindi ka maging bayani ngayon, Levi? Hahayaan ka naming gawin ang lahat ng ito. Ipinapangako ko sa iyo na walang makikialam. Hahaha, duda ako na magagawa niya ang anumang bagay ngayon. Sa kahinaan niya ngayon, baka mapatay lang siya kapag nakahakbang na siya palabas ng Erudia. Totoo yan. Walang paraan na maaari siyang maging isang bayani sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mga banal na general ay hayagang tinatalakay si Levi, ngunit walang sino man sa mga kaibigan o alagad ni Levi ang nagsabi ng anumang bagay upang gumanti. Iyon ang mga katotohanan, pagkatapos ng lahat. Sa kasalukuyan, sa katamtamang kapangyarihan at kasanayan sa pakikipaglaban ni Levi, ang pag-alis kay Erudia ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Kaya, talagang kailangan niya ng mga escort para sa proteksyon. Napangisi si Edmund. Nagdududa ako na tatanggapin ito ng sino man kahit na bumaba ako at ibalik sa iyo ang Garrison Industry, Levi. Napatingin si Edmund kay Kirin at sa iba pa. I don't think na tatanggapin din nila. Mahalagang tungkulin iyon sa ngayon dahil direktang nakakaapekto ito sa kinabukasan ni Erudia. Sigurado ako na gusto nila ng isang taong may kakayahan sa Taiman. Sa pagkakataong ito, si Rogue Slayer at ang iba pa ay tahimik. Iyon ang katotohanan. Kahit na pinahintulutan ito ni Kirin at ng lote, tiyak na tatanggihan ng daan-daang libong tao sa Garrison Industry ang paniwalang iyon. Hindi ako interesado dyan. Makukuha mo ito. Makakapag-relax na ako ngayon pagkatapos malaman na ikaw ang nagbabantay sa lahat. Sabi ni Levi. Hahaha, narinig niyo ba yon? Sinusubukan ni Levi na bigyan ang kanyang sarili ng paraan upang makalabas. Anong biro? Paano ang dating piling mandirigma, ang Diyos ng digmaan ni Erudia, ang Crown King, ay magiging isang mababang nilalang? Inakala ng lahat na umaatres si Levi dahil sa takot. Kaya, pinandilatan ni DG Gemini ng mga banal na general si Levi. Naaalala mo ba ang laban natin sa Cardinal Hall 3 years ago? Gusto kong ipagpatuloy ang laban na iyon, ngunit ayaw ko talagang isipin ng iba na binubuli kita. Napaawang ang labi ni Levi. Cut the crap and come at me then. Lahat kayo. Sa sandaling ihulog niya ang bambang iyon, si DG Gemini ay nagalit. Ikaw ang humiling nito, Levi. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2233. Kahit sino ay mananalo. Gusto ni DG Gemini na turuan ng leksyon si Levi mula noong 3 taon na ang nakakaraan. Walang paraan na susuko siya sa pagkakataong tulad nito. Halatang gusto niya lang itulak si Levi. Lalong-lalo na nang makitang ganoon pa rin ang yabang ni Levi. Kaya naman, walang nakialam. Para naman kay Kirin at sa iba pa, gusto nilang tulungan si Levi, ngunit pinigilan sila ni Edmund sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Agad namang tumawa si Cyrus. Anong ED*T? Masyado kang mahina para labanan siya ng mag-isa. Dapat sumali kayong lahat, kasama ka, the Cardinal Hall General. Panunuyan niyang bulalas habang nakatingin kay DG Gemini. Hayaan mo lang siyang tapusin ito sa isang suntok at makatipid ng oras. Walang ibang gusto si Cyrus kundi ang mag-away sina Levi at the Cardinal Hall, kaya pinaypayan niya ang apoy. Mas alam niya ang tungkol sa lakas ni Levi kaysa sa iba. Walang alinlang ang madudurog ang Cardinal Hall kung mag-away ang dalawa. Sa sandaling iyon, gusto ni Cyrus na tulungan siya ni Levi na maghayganti sa The Cardinal Hall at mapahiya sila. Sa totoo lang, walang kailangang mamatay. Gusto lang niyang mapahiya ang The Cardinal Hall. At totoo nga, ang sinabi ni Cyrus ay nag-trigger sa mga lalaki mula sa The Cardinal Hall.
Kayong dalawang mayabang na tanga. Sisirain ko kayong dalawa. Hindi na nakatiis si DG Gemini at naghanda na sa pag-atake. Maghintay. Biglang umalangaw-ngaw ang isang bumang na boses sa buong kalawakan. Ang pressure na nagmumula sa boses na iyon ay agad na nagpahid sa galit ni DG Gemini at nabasag ang aura na kanyang pinalabas. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang buong pulutong ng mga tao. Ito ay ang angkan ng Garrison. Sa harap ay si Donald Garrison, kasama sina Kenny at Tyrone Garrison sa kanyang tabi. Ito ay sa halip nakakatakot, upang sabihin ang hindi bababasa. Ang pasukan ay isang malinaw na mensahe, ito ay isang malinaw na pag-uudyok. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinuno ng 10 malalaking paksayon. Tiyak na may karapatan silang humingi ng atensyon. Mr. Gemini, hindi ngayon ang oras. Maraming tao mula sa buong mundo ang naghahanap upang labanan siya ngayon. Hindi namin maaaring ipagpaliban mo ang kanyang ulo sa isang suntok. Pakiramdam nila na iwan sila. Dapat magkaroon ng pagkakataon ang lahat na puntahan siya. Sabi ni Donald na may ngiti sa labi. Napangiti si DG Gemini at ang mga lalaki mula sa The Cardinal Hall matapos marinig iyon. Hahaha, totoo yan. Napakaraming tao dyan na naghahanap upang patayin siya. Talagang hindi ko siya mapapatay sa isang suntok lang. Maging si Edmund ay binigyan si Donald ng tingin ng pagsang-ayon. Nakikita ko na nakahanap kami ng isang bagay na mapagkakasunduan namin, kahit na palagi kaming nag-aaway. Sagot ni Edmund. Alam nila ang tungkol sa kaloob ng Garrison clan. Maliwanag na mahihirapan si Levi, at hindi makikialam ang Cardinal Hall. Sa sandaling iyon, nagtama ang tingin ni na Levi at Tyrone. Lumabas ka talaga. Hindi pa ba sapat ang awa na ipinakita ko sa iyo? Sabi ni Levi sa matigas na tono. Bakit hindi ko kaya? Tumawa si Tyrone. Nagbago na ang panahon. Sa totoo lang, hindi ako mangangahas kung ito ay 3 taon na ang nakakaraan nang ikaw pa rin ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo. Pero iba na ngayon. Sinusuportahan ako ng mga elder ng Garrison clans. At saka, mas malakas ako sa'yo ngayon. Kaya kitang patayin mag-isa kahit walang tulong ng angkan. Tiwala siya sa lakas niya ngayon. He even craved for a one-on-one with Levi, para lang matalo at mapahiya siya. Kailangan niya ng labasan para mailabas ang lahat ng kanyang nakukulong frustration. Dahil sa sinabi niya, tumahimik ang iba. Ang ilan ay nagpatibay pa. Si Tyrone ay isang napakatalino na manlalaban, ngunit isa rin siyang ganap na baliw. Yung tipong ilalagay niya ang buhay niya sa linya para lang mag-improve siya. Sa kasalukuyan, sapat na ang kanyang lakas para mailagay ang kanyang pangalan sa Divine Leaderboard. At ito ay makikita sa sandaling ang bagong Divine Leaderboard ay ipahayag. Maaari pa nga siyang ituring na isa sa pinakamalakas na tao sa mundo. Ibig sabihin ay tiyak na mas malakas siya kaysa kay Levi. Iyon ay isang hindi may kakailan na katotohanan. Paf! At narito, mayroon tayong isa pang tao na nag-iisip na siya ang lahat ng iyon. Hindi napigilan ni Cyrus ang pagtawa. Lahat ng taong sumulpot ay parang mga clown sa kanya. Paano sila magiging kumpiyansa? Sa tingin ba nila ay may mananalo laban kay Levi? Iyan ang magiging biro ng siglo. Bakit wala kayong sinabi sa nagyayelong kapatagan nang lumitaw ang Skyward Sword? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2234. Twisteng katotohanan. Si Levi din yun. Hindi ba mas malakas kayong lahat sa kanya? Bakit 10,000 tao ang natangay sa isang kompas lang ng kanyang kamay? Sa kasalukuyan, walang pumapansin kay Cyrus. Samantala, ngumiti si Levi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka ng masunurin at manatili doon. Huwag mo akong ibalik sa iyo. Mag-ingat ka sa bibig mo, walang pakundangan. Si Kenny at ang iba pang miyembro ng pamilya ay napatingin kay Levi. 3 taon na. Sa tingin mo ba hahayaan ka pa rin namin na sumama sa amin? Kami ang angkan ng Garrison. Ang pinuno ng 10 paksayon. Wala kang kontrol sa amin. Sa kabilang banda, ang iyong mga araw ay bilang. Nilabag mo ang mga panuntunan sa bahay ng sinaunang angkan ng Garrison. Ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan. Kuwit, kinasusuklaman ng buong angkan ng Garrison si Levi dahil lahat sila ay binigyan siya ng nakamamatay na titig.
Parang sinusubukan nilang patayin siya sa kanilang mga titig. Tumawa si Tyrone. Mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan para sa akin magpakailanman, Levi? Hahaha. Pagkatapos, lumingon siya kay Donald at sinabing, Sir, ito ang pinakamalaking makasalanan ng Garrison clan, si Levi Garrison. Napangiti si Donald ng damapo ang tingin niya kay Levi. So, ikaw Levi, kahit 3 taon ka nang nawala, nanatili ang iyong alamat. Madalas akong nakarinig ng mga kwento tungkol sa iyo mula sa mga tao sa paligid ko. Tungkol sa kung paano pinatay mo ang sarili mong kapatid, kung paano mo ikinulong ang iyong ama ng habang buhay, at kung paano mo pinamumuhay ang pamilya sa impyerno. Puro kahihiyan at insulto ang dulot mo sa buong pamilya at sangkatauhan. Huminto si Donald. Ayon sa mga alituntunin ng angkan, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 pagbawas. Sa gayon lamang matutubos ang iyong mga kasalanan. Deklara ni Donald habang nagdilim agad ang ekspresyon niya. Hahaha, biglang humagalpak ng tawa si Levi. Napag-usapan ba nila kung paano nila pinahirapan ang aking ina at ako noon? Tanong ni Levi. Si Tyrone, Kenny, at ang iba pa ay nagdilim ang mga ekspresyon nila nang marinig iyon. Lahat din ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha dahil alam nilang lahat ang nangyari. Kung ikukumpara sa kung paano tretuhin ng pamilya Garrison si Levi at ang kanyang ina, ang parusa ni Levi sa kanila ay talagang napakaluwag. Kaya, ang angkan ng Garrison ay walang ibang dapat sisihin kundi ang kanilang mga sarili sa nangyari. Oo, alam ko, nakakagulat na tumango si Donald. Ngunit ano ang nangyari? Namatay ka ba hindi? Namatay ba ang nanay mo? Hindi, wala man lang nawalan ng paa. Sa madaling salita, hindi kailanman binigyan ka ng pamilya ng anumang aktwal na pinsala. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo si Damian, binaril ang iyong ama, at itinapon ang pamilya sa impyerno. Tumigil si Donald para huminga ng malalim. Iyan ang totoo, Levi. At saka, ganyan ang trato sa inyong dalawa ng clan para sanayin kayo. Upang bigyan ka ng pinakamalupit na kapaligiran upang ikaw ay lumago. Tingnan mo ngayon. Faf, halos hindi na napigilan ni Levi ang pagtawa. Alam talaga ng lalaking ito kung paano ay twist ang mga katotohanan tulad ng ginawa ni Ben. Paano mo gagawing pagsasanay sa pamilya ang pang-aabuso sa bata ng ganoon? Wala ka bang kahihiyan? Hindi mo naiintindihan kung gaano kalaki ang pagsisikap ng mga matatanda, Levi. Ngunit kinagat mo ang mga kamay na nagpakain sa iyo. Wala kang pupuntahan ngayon. Hindi kita bibitawan at kahit ang buong angkan ng Garrison ay hindi ka bibitawan. Tama iyan. Parusahan mo si Levi. Parusahan siya. Sigaw ng mga lalaki mula sa angkan ng Garrison. Pagkatapos, ikanaway ni Donald ang kanyang kamay at sinenyasan ang lahat na tumahimik. Ayon sa mga tuntunin ng angkan, dapat kong patayin si Levi sa lugar. Gayunpaman, ang pagbitay sa demonyong si Zoe Lopez ang mauna. Haharapin natin ang mga usapin ng pamilya pagkatapos nito. Bongga na deklara ni Donald. Napakamanghamong makita ang mas malaking larawan, Mr. Garrison. Kahanga-hanga, kuwit, lumabas ka, Zoe Lopez. Lumabas ka. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng parami ang mga pangkat na lumitaw, ganap na nakapalibot sa manor ni Levi. Daan-daang libong mga tao ang nagtipon doon, at halos wala ng espasyo. Tandang padamdam. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2235. Kasing lakas ng mga masters. Sa sandaling iyon, ang galit ng mundo kay Zoe ay umabot sa pinakamataas na antas, at ang buong Northampton ay umalingaw sa mga tinig na humihiling ng kanyang pagpatay. Noon, ang pagpatay sa kanya ay isang nahuling isip lamang nang lumitaw ang Skyward Sword. Ngunit sa pagkakataong ito, si Zoe ang pangunahing target. Maging si Levi nakasimangot nang makita iyon. Marahil ay hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalawak ang sitwasyon. Nagiging out of hand ang mga bagay-bagay, pero hindi ko kayang panoorin si Zoe na pinatay ng ganito. Hindi isang pagkakataon. Patayin ang lahat sa kanyang pamilya. Kasama ang anak niya. Patas lang. Dugo para sa dugo. Napakaraming tao ang pinatay ni Zoe Lopez. Lahat ng may kaugnayan sa kanya ay dapat magbayad din ng halaga. Tama iyan. Patayin silang lahat.
Lalong lumakas ang ingay habang dumarami ang mga tao. Nakita mo, nagkibit balikat si Donald. Wala tayong dapat gawin. Sa tingin ko, malulunod sila sa laway ng lahat. Samantala, sinilip ni Cyrus ang lahat ng mga tao at nginisyan, nasisiraan kayo ng bait kung sa tingin ninyo ay kaya ninyong patayin si Ms. Zoe kasama si Levi. Hahaha, maghintay tayo at tingnan, hindi ba? Tatay, sumama ka sa akin. Biglang sumulpat si Forlivia at hinayla si Levi sa isang sulok. Anong nangyari, Evie? Tanong ni Levi. Sa palagay ko hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo kapag nagkagulo sa ibang pagkakataon, ngunit nakagawa na ako ng desisyon. Sabi ni Forlivia sa kanya. Nang marinig ang sinabi niya, napabuntong hininga ang matatandang nakatago pa rin. Sabi nga, confident pa rin sila na pipiliin sila ni Forlivia. Pakinggan natin. Tiningnan ni Levi ang kanyang anak na babae at sinabi, Daddy, nagpasya akong talikuran ang itinuro mo sa akin. Pagkasabi noon ni Forlivia ay tuwang-tuwa ang mga matatanda. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang pananabik. Ngunit hindi ko rin gagamitin ang itinuro sa akin ng mga master. Napatulala ang mga matatanda nang marinig iyon. Ha? Ano ito? Ganito ba niya ginagawa itong fair and square? Si Levi naman ay parang may na-realize at nakangiting sinabi sa kanya, So, you've decided to walk your own path. Para gumawa ng sarili mong bagay. Determinadong tumango si Forlivia bilang tugon. Oo, gusto kong kalimutan ang lahat at tahakin ang sarili kong landas. Gagawa ako ng sarili kong mga diskarte. Mayroon na akong ideya kung ano ang gagawin ngayon. Oo naman, sinabi kong susuportahan kita kahit anong gawin mo, at sinadya ko. Hinaplos ni Levi ang ulo ni Evie. Sa oras at karanasan, kumpiyansa siyang magagawa ito ni Forlivia dahil kamangha-mangha ang talento nito at nakagawa ng magandang pundasyon. Naisip din ng mga matatanda. Oo, dapat gumawa si Evie ng sarili niyang landas. Nililimitahan lamang ng ating mga turo ang kanyang walang katapusang potensyal. Ang paggawa ng hindi kilalang landas ay nababagay sa kanya. Napakatalino ng babaeng ito. Nakahanap siya ng angkop na direksyon para sa kanyang sarili nang hindi sinasaktan ang kanyang ama o ang pagmamataas ng kanyang amo. Natuwa lahat ang matatanda sa desisyon ni Forlivia. Evie, andyan na ang mga amo mo. Dapat puntahan mo sila, biglang sinabi ni Levi kay Forlivia. Ha? Nagulat si Forlivia. Paano sila napansin ni Daddy? Kahit ako hindi ko magawa yon. Bumalik sa anino, ang mga matatanda ay tulala lahat. Mukhang naiintindihan ni Levi na hindi sila makakaalis dito ng buhay ni Zoe. Kaya't sadyang inilantad niya ang aming posisyon sa pag-asang madala namin si Evie sa ligtas na paraan at huwag hayaang makita niya ang pagkamatay ng kanyang magulang. Iyan ang naisip ng mga matatanda, ngunit sila ay bahagyang tama. Ayaw lang ni Levi na madamay siya sa kaguluhan. At dahil sinabi na ito ni Levi ng malakas, wala nang dahilan ang mga matatanda para manatili sa anino. So ayon, lumabas na sila. Guro, agad na tumakbo si Forlivia sa kanila. Kaya kayo ay nasa tabi ko sa lahat ng oras na ito. Tapos, naging curious siya. O nga pala, paano ka napansin ni Daddy? Siya ba talaga ay kasing lakas ng inyong lahat? Sa pag-iisip na iyon, medyo natuwa si Forlivia. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 2236. Isa lang ang karibal ko. Gaano kaganda kung si Daddy ay kasing lakas ng aking mga amo. Hindi siya mahihirapan sa kanyang mga kaaway o pagtawanan ng iba. Gayunpaman, natawa ang mga matatanda nang marinig nila ang tanong na iyon. Paumanhin, mahal ko, ngunit ang lakas ng iyong ama at ang atin ay walang kapantay. Hindi siya ang nakakita sa amin. Kami ang lumapit sa kanya. Paliwanag ni Celia. Sinabi niya kay Forlivia ang tungkol sa kung paano sila lumitaw nang hilingin sa kanya ni Levi na talikuran ang mga pamamaraan na itinuro ng mga matatanda kay Forlivia. Oh, nakikita ko. Mabilis na napurol ang ekspresyon ni Forlivia matapos marinig iyon habang naudlot ang kanyang pag-asa. Naisip niya na ang kanyang ama ay talagang kasing lakas ng mga matatanda. Let's leave, Evie. Nagkatinginan ang mga matatanda at nagpasyang tulungan si Levi sa pamamagitan ng pagdadala kay Forlivia sa ligtas na lugar. Ha, pero gusto kong manatili kay Mommy at Daddy.
Nasa panganib sila ngayon, at gusto ko silang protektahan. Mukhang determinado si Forlivia. Hindi. Kailangan mong umalis. Hindi ka makakasali. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng mga matatanda at kinuha siya sa pamamagitan ng puwersa. Sa kasalukuyan, daan-daang libong mandirigma ang natipon sa Northampton, at ang bilang ay lumalaki pa rin. Naging sentro ng atensyon ang mansyon ni Levi, na napapaligiran ng siksikan ng mga tao na halos walang espasyo. Ang lahat ng dating kaibigan ni Levi ay dahan-daang dumating, sunod-sunod. Ang pinakamalakas na paksayo ni Erodia ang unang dumating, at nakita ni Levi ang ilang pamilyar na mukha. Tulad ng Minka, Azure, Zar at iba pa. Lahat sila, ay mga Panginoon sa kanilang larangan. Si Azure ay may salungat na hitsura sa kanyang mukha nang makita niya si Levi, ngunit siya ay tumayo ng matangkad at naglakad ng nakataas ang kanyang ulo. Naninirahan siya sa anino ni Levi mula nang mawala siya kay Levi noon. Pero ngayon, bagong tao na siya. Kaya naman, sa wakas ay naitaas na niya ang kanyang baba kapag kaharap si Levi. At iyon ang nagparamdam sa kanya. Nagsumikap siya sa lahat ng mga taon na iyon para lang sa sandaling iyon, para lang mapatunayan niya na mas malakas siya kay Levi. Ngayong nakita ni Azure si Levi, masasabi niya na ang lakas ni Levi ay tumitigil, samantalang ang lakas niya ay tumaas. Hindi na kailangan ang pakikipaglaban. Ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas napatunayan ko na ang sarili ko. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Azure nang lumiwanag ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Levi at ngumiti. Hindi masama. Kung ikukumpara kina Floyd at Kirin, talagang hinangaan ni Levi si Azure dahil malinis ang kapangyarihang taglay niya sa loob niya. Kahit na nagsanay din si Azure gamit ang isang shortcut, maaari pa rin niyang ayusin ang kanyang sarili sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tumingin si Azure kay Levi na may salungat na ekspresyon. I could have waited for you at the top, pero mukhang hindi ka makakalabas ngayon. Gayunpaman, inaasahan kong gawin mo. Gusto niya talagang mabuhay si Levi at subukan ang lahat para maabyutan siya. Samantala, si Minka at ang iba ay nakipag-usap kay Levi sa ilang simpleng pag-uusap. Bawat isa sa kanila ay lihim na kinikilig na sa wakas ay makalaban na nila si Levi. Maraming tao ang natalo ni Levi sa kalabang pangkat, at nandoon silang lahat upang makita kung ano ang kalagayan ni Levi. Hahaha. Narinig ko na ang Diyos ng digmaan ay nakakulong sa loob ng 3 buong taon. At hindi na siya bumuti simula noon. Anong nangyari, Levi? Ang buong mundo ay umuusad. Bakit ka tumigil sa paggalaw? Kahit sino ay maaaring talunin ka ngayon. May mga combat simulation na ngayon. At nako, nakipag-away kaming lahat sa iyo sa simulation na iyon. Talagang nawala ka. Lahat ng matandang karibal at kaaway na iyon ay tuwang-tuwa nang makita si Levi sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi mo na kami mapapantayin, Levi. Masyado kang mahina. Hindi magiging exciting ang laban kung pipiliin ka namin bilang kalaban. Kinukot siya ng lahat si Levi hanggat maaari habang inilalabas nila ang pagkadismaya na kanilang naramdaman matapos mawala kay Levi noon. Ha, buhay yan. Lahat ay natatakot sa iyo noong ikaw ay nasa tuktok. Pero ngayong wala ka na, ang gusto lang nilang gawin ay magpasabog. May nagsabi ng katotohanan. Iyon ay, medyo kalmado si Levi sa harap ng napakaraming tao sa kanyang harapan habang sinabi niya, I've only ever had a rival this whole time, that's the love of gods. Hindi mo ito mapuputol. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2237. Isang malaking conspiracy. At ang ibig kong sabihin ay kayong lahat. Walang tiyak. Dagdag ni Levi. Para sa akin, lahat ng tao dito ay basura. Agad na nagwala ang mga tao nang ihulog niya ang bombang iyon. Ito ay walang katotohanan. Paano kalokohan? Paano pa siya nayayabang sa ganitong oras? Tinawag lang ba niyang basura ang daan-daang libong tao? Kaya, nagpa siya ang hari noong unang panahon na panatilihing buo ang kanyang dignidad at bumaba ng nakataas ang kanyang ulo. Ang totoo, hindi nagalit ang mga tao sa sinabi ni Levi. Nakita nilang lahat ito bilang walang kabuluhang pagtatangka niyang takutin sila. Ano ang maaari niyang gawin maliban sa pagiging matigas? Para sa kanila, ang pagbabalik tanaw ay ang tanging paraan ni Levi para banta sila.
Alam nilang hindi niya kayang labanan ang mga ito. Walang paraan na si Levi Garrison ay lumuhad, tama ba? Masyado siyang mapagmataas para doon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa ibaba ang sarili niya ng ganyan. Nang makita ang kinikilos ni Levi, maraming tao ang naawa sa kanya, lalo na ang mga taong nasa panig niya. Halos lahat sila ay naluluha dahil lahat sila ay nadudurog na makita si Levi na ganoon. Kung 3 taon na ang nakakaraan, si Levi ay nagsimula ng makipag-away kung siya ay iniinsulto ng ganoon. Ngunit siya ay napakahina upang gawin ito sa sandaling ito. Naisip nila na walang kapangyarihan si Levi sa sitwasyong iyon. So, acting tough lang ang depensa niya. Gayunpaman, si Levi mismo ay walang pakialam. Para sa kanya, ang Love of Gods ang tanging banta doon. Ni Dark Emperor o ang mga elder ng Cardinal Hall ay walang ibig sabihin sa kanya. Ang mahiwagang pagkawala ng lab ay lubhang kainahinala. Nag-aalala si Levi na baka magulo ang mundo kapag sila ay muling lumitaw, dahil sila lang ang makakapantay sa kanya. Hahaha, bakit Love of Gods pa rin ang sinasabi mo? Wala na. Maaaring hindi mo alam ito mula nang makulong ka ng 3 taon, Levi, ngunit ang Love of Gods ay nawasak na. Nabura ang lahat. Tama iyan. Ang iyong asawa ay kasali rin. Si Dark Emperor ang nanguna sa pagsingil. Nagtawanan ang lahat matapos marinig na binanggit ni Levi ang Love of Gods. Dinurog na sila ni Dark Emperor. At pinagtibay ito ng Maya Industries. Kasali pa sila sa ekspedisyon. Bakit ngayon niya lang dinadala yon? 3 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na ito ay ang panahon ng Levi at ng lab ng mga Diyos. Nakangiting sabi ni Edmund, ngunit natapos na ang panahong iyon. Hindi mo na ito maaaring putulin. At wala na ang Love of Gods. Sila ay nabura ng madali, ngumiti si Levi. Actually, lahat kayo ni sinungaling. Itinakda ni Dark Emperor ang lahat ng iyon. Pinawi sila sa kanyang mga kakayahan. Imposible lang yon. Love of Gods ay nasa labas pa rin. Nagtatago lang sila sa dilim, sa ngayon, nagluluto ng isa pang grand scheme. Masasabi mo pa na sila ang nasa likod ng bawat malaking pagbabagong naganap sa nakalipas na 3 taon. Maiintindihan mo ang mga tao kapag sila ay muling lumitaw. Hahaha, nagtawanan ang lahat matapos marinig ang paliwanag ni Levi. Levi, tanga ka ba? Alam ng buong mundo na wala na ang Love of Gods. Ngunit narito kasi nasabi na hindi. At na kinokontrol nila ang lahat ng nangyari sa dilim. Kaya ba nilang gawin iyon? Sa madaling salita, hindi na nakakausap si Levi sa panahon. Iniisip pa rin niya na 3 taon na ang nakalipas kung saan ang Love of Gods ang nasa likod ng lahat. Mukhang kailangan natin siyang turuan tungkol sa kasalukuyang panahon. Imbes na magalit, tumawa ng malakas ang lahat. Nakatingin sila kay Levi na parang tulala. Alam kong hindi kayo maniniwala sa akin. Ngunit tandaan, ang Love of Gods ay babalik sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, mauunawaan ninyong lahat na isa kang sangla sa kanilang master plan. Ngumisi si Levi. Ang kanyang hinala tungkol sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga mandirigma sa nakalipas na 3 taon ay lumaki. Napansin ni Levi na ang lahat ng mga elemento ng kapangyarihan sa loob ng katawan ng lahat ay eksaktong pareho pagkatapos ng isang sulyap. Malinaw na may mali tungkol doon, at ang Love of Gods ay isang pangunahing pinaghihinalaan. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2238. Masaya na nasa tabi ko ka. Ito ay masyadong maraming pagkakataon. Ang mga sinaunang guho ay natuklasan, ang mga pagunlad ng teknolohiya ay tumataas, at ang mga mandirigma ay ginagawa ng maramihan. Siguradong may mali dito. Habang pinag-iisipan ito ni Levi, mas sigurado siyang Love of Gods ang nasa likod ng lahat. Sabi nga, sa sitwasyon niya ngayon, walang maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya. Sabi ko, oras na para ipakita kay Levi at Fiery Demon ang malupit na katotohanan ng bagong panahon na ito. Oo, maiintindihan lang nila kung gaano sila kaina pagkatapos natin silang bugbugin. Ang lahat ay sabik na gumawa ng ilang aksyon. Sa sandaling iyon, maraming malalakas na alon ang lumitaw at tumayo sa harap ni Levi. Kailangan mong dumaan sa amin kung iniisip mong hawakan sila. Sigaw nila. Ito pala ay ang 7 fins na minsang nagsilbi kay Levi at Cyrus.
Sword Fiend, Venom Fiend, at marami pa. Lahat sila ay naging mga piling mandirigma, at ang kanilang paglaki ay mukhang mas maliwanag kaysa sa karamihan ng mga tao doon. Ito ay dahil sila ay nagsasanay na sa mga lubhang hindi karaniwan na mga pamamaraan sa simula, na nangangahulugang ang paraan ng kanilang pagsasanay ay isa ng matinding shortcut. Ang kasalukuyang panahon ay napakaangkop para sa kanila. Gayunpaman, natuwa si Levi na nasa tabi niya sila noong ang buong mundo ay laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng buong mundo laban sa kanila ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Kapahamakan. Sa sandaling pinili nilang tumayo sa tabi niya, tiyak na ang kamatayan. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng mga kaibigang tulad nila. Napaawang ang labi ni Levi. Sina Kirin at Asher Dragon ay nasa panig din ni Levi, ngunit kailangan nilang gumawa ng paraan para makatakas ng palihim sina Levi at Zoe. Kaya, hindi nila mailantad ang kanilang paninindigan. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong ito ay kailangang dumaan sa atin bago ka pa nila mapuntahan ng daliri. Ang sword aura ni Sword Fiend ay buong lakas at tumagos sa buong field. Tignan mo yan. Hindi katakatakang sinasabi nilang nagsasama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. May demonyo kaming asawa, at ngayon itong mga demonyong goons. Gayunpaman, ang pagpatay sa kanila ay napakadaling gawain. Lahat, ibalik natin ang ating atensyon kay Zoe at sa kanyang pamilya. Mungkahi ni Donald. Tumanggaw si Edmund bilang tugon. Tama iyan. Let's settle things with Zoe Lopez. Kinakatawan ko ang The Cardinal Hall kapag sinabi ko ito. Zoe Lopez and The Cardinal Hall are not in association. Siya at ang bata ay magkahiwalay na mga individual. Magaling. Kung hindi makialam ang Cardinal Hall, wala tayong dapat ipag-alala. Patayin natin ang babaeng iyon. Nagrally ang lahat matapos marinig ang sinabi ni na Donald at Edmund. Lahat ng daan-daang libo sa kanila ay umungal, humihingi ng pagpatay kay Zoe. Ang nakakakilabot na sigaw ay yumanig sa mismong lupang kanilang kinatatayuan na parang kulog. Lahat, mangyaring pag-isipan ito ng mabuti. Isang boses ang biglang pumutol sa dagandong nang dumating ang mga pamilyang Lopez at Black. Kahit na ang mga purong enerhiyang nilalang tulad ni Henry ay kasama nila. Lahat, pakiusap, pakinggan mo ako. Walang kinalaman ang ginawa ni Zoe sa pamilya Lopez at Black. Nawala siya 3 taon na ang nakakaraan at hindi na bumalik mula noon. Hindi namin alam kung ano na siya. Wala talaga kaming ideya. Nakikiramay kami sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Nandoon sila para putulin ang relasyon ni Zoe. Maaasahan ko iyon. Sa katunayan, walang kinalaman ang mga pamilya sa ginawa ni Zoe. Sabi ni Edmund. Para sa kapakanan ni Forlivia, ayaw niyang lipulin ang mga pamilya. Alright, sabi ni Donald ngunit bigla siyang napatitig kay Henry at sa iba pa. Ipagpalagay namin na wala kang kinalaman kay Zoe. Kaya, sa tingin mo paano natin siya dapat parusahan? Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nahuli sa sinabi ni Donald. Paano natin ito haharapin? Pagkatapos ng lahat, pamilya pa rin ni Zoe. Papatayin na lang ba natin siya? Ayaw mo bang makipaghiwalay sa kanya? Ngayon na ang pagkakataon mo para patunayan ang iyong pagiging inosente. Parang gusto ni Donald na makita ang mga miyembro ng pamilya na nagkakasalubong, kaya sinadya niyang pahirapan ang dalawang pamilya. Patayin mo siya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2239. Pinili ko ang aking asawa. Oo, patayin mo siya. Si Zoe ay isang demonyo, isang makinang pamatay na minamaliit ang sangkatauhan. Dapat siyang mamatay. Di nagtagal, mas marami ang sumunod. Hindi kasama ang ilan sa mga matatanda, hinihiling ni Henry at ng mga katulad nito ang kamatayan ni Zoe. Natakot sila. Ngayon na sila ay naging purong enerhiya na nilalang, mayroon silang mga superpower, ngunit pakiramdam din nito ay ang kanilang mga katawan ay napakahina. Kaya naman mas natakot sila sa kamatayan. Masyado silang marupok. Nauuna ang kaligtasan sa panahong tulad nito. To hell with Zoe. Paano natin magagawa sa kanya iyon? Siya ang apo natin. Natural, hindi ito matanggap ni Cora. Nanay, tatay, ang buong pamilya ay malalagay sa panganib kung hindi mo ito pahihintulutan. Si Henry at ang iba ay nagsisikap na hikayatin sila.
Napangiti si Donald nang makita ang nangyayari sa harapan niya. Sa ngayon, hindi pa lumalabas si Zoe. Bakit hindi mo siya pinalabas? Bulalas ni Donald. Nang marinig iyon, agad na sumugod sina Henry at Sean sa harapan at sumigaw, Zoe, lumabas ka at tanggapin ang iyong parusa. Lahat ng ito ay dahil sa ginawa mo. Gusto mo bang kalagkarin kaming lahat pababa kasama mo, makasarili kang B*Turk? Pagkatapos noon, sa ilalim ng panggigipit ng lahat, dahan-daang naglakad palabas si Zoe. Nang makita siya ng kanyang mga kaaway, ang kanilang mga mata ay nag-alab sa galit. Patayin mo siya. Nabaliw ang lahat. Ang pagkamuhi ng buong mundo para kay Zoe ay tumagos sa kanilang mga buto mula sa lahat ng udyok. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay walang ibang gustong balatan siya ng buhay. Parang lahat sila nawalan ng malay nang sumulpat si Zoe. Iyon ang galit ng mundo, na inilabas ang mga pangil nito sa lalamunan ni Zoe. Ito ay isang malinaw na indikasyon kung gaano matagumpay ang plano ni Dark Emperor. Sa kasalukuyan, binabantayan ng Dark Emperor at Sacred Organization ang pag-unlad ng buong sitwasyon. Kailangan natin ng isang bagay na malaki kung gusto nating subukan ang kasalukuyang lakas ni Levi. At may isang paraan lamang para gawin iyon. Sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya sa pinakamapanganib na sitwasyon na posible. Siya laban sa buong mundo. Sa sandaling lumabas si Zoe, naunawaan ng lahat kung gaano kakilakilabot ang hitsura ng isang galit na mundo. Maging si Zoe ay natakot nang humarap sa daan-daang libong tao na kumondena sa kanya. Ngunit nang makitang naroon si Levi, agad na nag-alab ang kanyang tingin sa galit. Gusto mo akong patayin? Halika sa akin. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Angal niya habang nakatingin sa mga tao. Lahat, nakikita mo ba ito? Iyan ang She-Devil. Tingnan mo ang nakamamatay na hangarin na iyon. Ngumisi si Donald. Patayin mo siya. Patayin siya. Naghiyawan ang mga tao matapos magkagulo. Si Kirin at ang iba pa, na may planong sumunod, ay pinagpapawisan sa sandaling ito. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao ng mahigpit hanggat maaari habang nanginginig ang kanilang mga binti. Determinado silang magbukas ng landas para kay Levi at sa iba pa para tulungan silang makatakas. Halika rito, Zoe. Hinayla ni Levi si Zoe sa harapan niya. Pagkatapos, lumingon siya sa mga tao at inihayag, narito ako para magpahayag ng isang bagay sa lahat. Una, aminado ako sa lahat ng mga pagpatay na ginawa ng aking asawa. Ngunit sa totoo lang, siya ay minanipula at ginamit ng Dark Emperor mula sa Sacred Organization. Siya ang gumawa ng kaayusan sa lahat ng pagpatay sa kanya. Ang aking asawa ay naging kung ano siya ngayon dahil sa Dark Emperor. Kalokohan. Malinaw na pinatay ng iyong asawa ang lahat ng mga taong iyon, Levi. Paano ang responsibilidad ng iba? Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod nito. Sabihin mo lang, pinatay ba ni Zoe Lopez ang mga taong iyon? Natahimik si Levi sa tanong. Hindi mahalaga kung sino ang nasa likod nito o kung ano ang kanilang plano, ang pagpatay ay pagpatay. At talagang pinatay ni Zoe ang mga taong iyon. Tingnan mo, hindi ka makapaniwala sa sinabi mo. Una, pinag-uusapan mo kung paanong ang Dark Emperor na nagpupunas ng Lab of Gods ay pekeng balita. Ngayon ay sinasabi mo sa amin na ito ang lahat ng plano ni Dark Emperor. Anong biro? Huwag mong isipin na maaari mong pakalmayan ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap, Levi. Nagtawanan si Donald at ang iba pa. Hindi maiiwasan ang pagkamatay ni Zoe, Levi. Tumabi ka, at baka ilibre namin ang iyo. Pumili ka. Nang marinig iyon, tumingin si Zoe kay Levi, at ngumiti ito. Siyempre, pinili kong tumayo sa tabi ng aking asawa. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2240. Ibang solusyon. Si Dark Emperor ay sinusubaybayan ang lahat at nakaramdam ng kaunting saya nang makita niya iyon. Nagkasalungat siya sa pag-asa na kaya ni Levi ang pagmasaker ng daan-daang libo. At the same time, gusto niyang maging mediocre siya in terms of power. Sa wakas ay oras na para sa sandali ng katotohanan. Kung si Levi ay tunay na nakatakas sa Prison of Darkness ng mag-isa, kung gayon madali niyang makakalaban ang milyon-milyon ng walang problema. Sabay-sabay na nakatingin kay Levi ang daan-daang libong mga mata. Mukhang handa ka ng mamatay,
Levi. Kung ganoon, maaari kang mamatay kasama si Zoe. Oo, patayin silang dalawa. Iyan lang ang paraan para patahimikin ang mga tao. Patayin silang lahat. Biglang nagsalita si Donald. I think it'd be worthless if we just kill Levi like this. Parang may kulang sa atin. Mabilis na sumigaw si Tyrone. Oo, tama ka. Kahit ang pagpapahirap sa kanya hanggang kamatayan ay hindi sapat. Eksakto. Ang pagpatay kay Levi ng diretso ay hindi gaanong kasiyahan sa amin. Ang iba ay nagsimulang sumang-ayon din sa kanilang mga pahayag. Kung tutuusin, ang pagpatay kay Levi pagkatapos ng 3 mahabang taon na paghihintay para sa kanyang pagbabalik ay hindi lang mapuputol. Gusto nilang durugan ng brutal si Levi para mabawi ang kahihiyang ginawa niya sa kanila noon at ipakita sa kanya kung gaano siya kaina sa panahong ito. Ang lahat ay namamatay upang ipahiya si Levi hanggat kaya nila. Dahil napakawalang galang nina Levi at Cyrus na minamaliit ang panahong ito, sa palagay ko ay dapat natin siyang buhayin at dahan-daang pahirapan. Iyon ay dapat na ipakita sa kanya ang kalupitan ng panahong ito at kung gaano siya kaina. Ito ay magbibigay sa ating lahat ng pagkakataong ipaglaban ito sa kanya. Iminungkahi ni Donald, at suportado siya ng lahat ng buong puso. Nais nilang lahat na dahan-daang pahirapan si Levi at ipahiya siya sa pamamagitan ng pagpapaluhod niya sa kanila. Ang mga mandirigma tulad nina Donald at Edmund ay nais na durugan ang pagmamataas ni Levi, habang ang ilan ay mas baluktot at nais na humingi ng awa si Levi sa kanila. Dahil gusto ng karamihan sa kanila ang parehong bagay, hindi nagtagal para silang lahat ay naabot ang isang pinagkasunduan. Ano naman si Zoe? Kailangan din niyang mamatay. Hindi natin hahayaang makatakas ang isang halimaw na tulad niya. Lahat ay napalingon sa kanya nang marinig iyon, at ang kanilang mga mata ay napuno ng nag-aalab na pagnanais na patayin siya. Gawin natin, kung gayon. Sinenyasan sila ni Donald, at sabay-sabay na umabant ang lahat. Nang malapit nang sumiklab ang labanan, biglang sumigaw si Levi, "Teka! Ano ito? May gusto sana akong linawin. Totoo na ang aking asawa ay ginamit ni Dark Emperor, at siya ang gumawa sa kanya ng lahat ng ito. Nais kong sisihin ang lahat ng kanyang mga maling gawain, kaya mangyaring iligtas siya at sa halip ay parusahan ako." Tumawad si Levi. Sa kanyang kasalukuyang lakas, si Levi ay ganap na may kakayahang tamaan ang daan-daang libo sa limot ng madali. Gayunpaman, siya rin ay isang taong may karangalan at tumanggi na hayaan ang ibang tao na maparusahan sa mga pagkakamaling ginawa ni Zoe. Dahil ito ay isang katotohanan na si Zoe ay pumatay ng maraming tao, si Levi ay nagpasya na managot para dito at gumawa ng ibang solusyon. Hindi pwede. Napailing ang lahat. Maghintay ka. May sumigaw. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2241. Isang man of honor. Pinandilatan ni Donald si Levi habang nagtatanong, "Levi, sinasabi mo bang gusto mong tanggapin ang parusa sa mga krimen ni Zoe?" Tumanggo si Levi. "Oo, tama iyan. Habang buhay ang aking asawa, handa akong tanggapin ang anuman at lahat ng uri ng parusa." Hindi sumang-ayon sina Kirin at Swordfiend sa kaayusan na iyon dahil gusto nilang lumaban sa kanilang paraan. Kung magtutulungan tayo, hindi magiging problema para sa atin na gumawa man lang ng pansamantalang pagtakas. Hindi pa kakawala ng mga lalaking ito si Levi kung susuko siya. Maging si Cyrus ay nabigla sa desisyon ni Levi noong una, ngunit kilalang-kilala niya si Levi at mabilis niyang naunawaan ang kanyang intensyon. "Bumalik ka, lahat kayo." Sigaw ni Levi. Si Kirin at ang iba ay maaari lamang tumabi gaya ng sinabi, ngunit handa silang kumilos anumang oras. Napakagaling, kung gayon. Narinig iyon ng lahat, tama ba? Sinabi ni Levi na kusang loob niyang tatanggapin ang lahat ng mga parusa kung ililibre natin si Zoe. "Ano sa tingin niyo lahat?" Tanong ni Donald sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng kanilang galit kanina, tila hindi na iniisip ng lahat na ganoon kahalaga ang pagpatay kay Zoe. Ihambing ang pagpatay sa kanya sa pagpapahirap kay Levi, ang huli ay tila mas kawili-wili at masaya. Higit pa rito, ang tanging dahilan kung bakit nila gustong patayin si Zoe ay dahil kinausap sila ni Dark Emperor tungkol dito. Sa madaling salita, manipulahin sila para gawin ang ginagawa ng iba. Dahil wala sa kanila ang tunay na gustong patayin si Zoe sa simula,
tumahimik silang lahat matapos marinig ang mungkahi ni Donald. Gumagana rin iyon, ngunit sasang-ayon kami dito sa ilalim ng isang kondisyon. Para maiwasan ni Zoe na saktan ang mga tao sa hinaharap, dapat nating alisin ang kanyang kapangyarihan at gawing ordinaryong tao siya. Gumagana iyon ng walang pag-aalinlangan. Si Donald at ang iba ay sumang-ayon sa ipinanukalang kondisyon. Napahawak si Levi sa bibig ni Zoe at tumango, "Okay, sure. Kahit ano para manatiling buhay siya. Tatanggapin mo ba ang anumang uri ng parusa?" Tanong ng isa sa crowd kay Levi habang nakatitig sa kanya. "Oo, gagawin ko. Nasa iyo ang aking salita." Sagot ni Levi. "Sige." Lahat ay nagsisimulang mag-brainstorming kung paano natin siya dapat parusahan. Sigaw ni Donald. Nagsimulang talakayin ng lahat kung paano nila parurusahan si Levi, at si Dark Emperor ay nakahinga ng maluwag habang sinusubaybayan niya ang sitwasyon. Confirmed na. Tiyak na hindi nakatakas si Levi ng mag-isa sa Prison of Darkness, o hindi niya kailanman hihilingin sa kanila na iligtas si Zoe ng ganoon. Tama ka, noong Levi, matagal na niyang sinipa ang mga A**s nila. Siya ay sumuko lamang dahil hindi siya sapat na makapangyarihan para tanggapin ang mga ito. Hahaha, nakakagaan ng loob. At dito ko naisip na nakatakas talaga siya sa Prison of Darkness mag-isa. Nakahinga na rin ng maluwag ang iba. Ibig sabihin, may ibang tumulong sa kanya para makaalis doon. Well, hindi mahalaga basta hindi ginawa ni Levi ng mag-isa. Bulalas ni Dark Emperor. Sinuri nila ng mabuti ang lahat, maliban sa katotohanan na si Levi ay isang taong may karangalan. Nangangahulugan ito na aariin niya ang kanyang mga pagkakamali at tatanggapin ang parusa kahit gaano pa siya kalakas. May gustong sabihin si Zoe, pero hinawakan ni Levi ang kamay niya sa bibig niya at mamulong, "Bayan mo ako. Hayaan mo silang lumapit sa akin." Ang mga tao ay sunod-sunod na nag-isip ng mga ideya, ngunit wala sa kanila ang naramdamang tama dahil hindi sila masyadong malupit o papatayin si Levi kaagad. Ang gusto nila ay panatilihing buhay si Levi habang pinahihirapan siya sa pinakamahiyang paraan na posible. "Guys, ngayon lang ako nakaisip ng perpektong parusa." Biglang sabi ni Donald sabay ngisi. "Ano ito, Mr. Garrison?" Napatingin ang lahat sa kanya bilang tugon. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2242. Sinaksak ang sarili ng 100 beses. Simple lang talaga. Sasaksakin natin si Levi ng 100 beses. Nagpatuloy si Donald na may malamig na pagngisi. Napasinghap ang lahat sa gulat nang marinig iyon. Ano? Sasaksakin ang sarili ng 100 beses. Iyon ay dapat na isang hindi maisip na antas ng sakit doon mismo. Kung tutusin, baka mamatay lang si Levi sa sakit mag-isa. Tunay na ito ang tunay na anyo ng pagpapahirap. Dahil sa dami ng mga taong napatay ng iyong asawa, 100 beses ay itinuturing na pinakawalan ka. Nakangiting sabi ni Donald. Tutol na sana si Kirin at ang iba pa, pero pumayag naman si Levi bago pa sila gumawa ng kahit ano. Okay, walang problema. Okay na ba ang lahat sa arrangement na ito? Sa tingin ko makakaligtas siya sa 100 saksak. Tanong ni Donald. Oo, sigurado. Walang pagtutol dito. Nais ng lahat na pahabain ang pagdurusa ni Levi at tingnan kung kakayanin niya ang parusa. Kahit na hindi siya makatiis at malapit ng mamatay, maaari na lang natin siyang buhayin at ipagpatuloy pa rin ang pagpapahirap sa kanya. Dahil doon, sumang-ayon ang lahat sa ipinanukalang parusa. At saka, walang tigil si Levi nang makapagdesisyon na siya. Sige, maaari kang magsimula sa parusa. Teka, kailangan nating pumili ng mga kutsilyo ng matalino. Dito, sa tingin ko ang talon na ito na ginawa ng Maya Industries ay ang perpektong isa para sa trabaho. Hindi ito papatay sa isang suntok, ngunit magdeposito ito ng masasamang kemikal sa loob ng katawan na dahan-daang sisirain ang iyong katawan hanggang sa wala nang matitira. Kahit na ang pinakamalakas na manlalaban sa Divine Leaderboard ay magtatagal lang ng kaunti para tuluyang matuno. Mungkahi ng isang lalaking nakamaskara habang iniaabot ang isang punyal na bahagyang kumikinang. Lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugad nang marinig nilang binanggit niya ang punyal. Ito ang pinakamahusay na sandata na ginawa ng Maya Industries sa nakaraan, at nasaksihan ng lahat kung gaano kakilakilabot ang punyal.
Maraming organisasyon at mandirigma ang nagpalit ng mahahalagang kayamanan para sa punyal, at ito rin ang karaniwang isyong sandata para sa karamihan ng mga organisasyong mamamatay tao sa panahong ito. Ang sinumang nasaksak ng punyal at naturukan ng mga kemikal nito ay parang patay na dahil walang paraan upang mapigil ang epekto nito. Sinusubukan pa rin ng Garrison Industry na gumawa ng antidote para dito, ngunit hindi pa sila gaanong umuunlad sa ngayon. Tinatayang aabutin pa ng ilang taon bago sila makabuo ng anumang bagay na malayong kapaki-pakinabang. Sinasabing kahit ang Diyos ay hindi mailigtas ang mga biktima ng mga sandata ng Maya Industries, at iyon ang dahilan kung bakit marami ang natakot sa mga armas na kanilang ginawa. Nagtawanan si Donald at ang kanyang mga tauhan. Hahaha, okay, sasama tayo sa punyal na ito. Nakaligtas man si Levi ng 100 saksak, dahan-dahan pa rin ang pagkaagnas ng mga kemikal sa kanyang katawan hanggang sa wala nang natira. Daranas siya ng matinding kahihiyan bago tuluyang mamatay sa isang mabagal at masakit na kamatayan, at lahat ay sumang-ayon dahil ito mismo ang gusto nila. Napansin ni Levi ang isang bagay na pamilyar sa mga mata ng lalaking nakamaskara nang iabot niya sa kanya ang punyal, ngunit hindi niya makilala ang lalaki sa oras na iyon, at wala rin siya sa mood na mag-isip ng kung ano paman. Si Kirin at ang iba pa ay labis na nababalisa dahil si Levi ay matatapos kapag ang punyal ay tumusok sa kanyang katawan, ngunit sila ay nakatitig lamang ng walang magawa habang inutusan sila ni Levi na tumayo. Si Cyrus naman ay ganap na kalmado at walang pakialam na humikab sa gilid. Gagawin ko ang sinabi mo, ngunit kailangan mong iligtas ang aking asawa gaya ng ipinangako o pupunta ako para sa iyo. Sinadya ni Levi ang sinabi niya at talagang papatayin sila kung maglakas loob silang bumalik sa kanilang salita. Huwag mag-alala, titiyakin iyon ng Cardinal Hall. Sabi ni Edmund, kahit wala ni isa sa kanila ang nagseryoso sa banta ni Levi. Bilasan mo at kunin mo na. Daan-daang libong mga mata ang nakatutok kay Levi. Sige, sasaksakin ko na ang sarili ko ng 100 beses bilang parusa sa mga krimen ng asawa ko. Itinutok ni Levi ang punyal sa kanyang dibdib pagkatapos sabihin iyon. Spurt. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2243. Masyadong matigas ang lalaking ito. Ang talo ay ganap na nakabaon sa loob ng dibdib ni Levi, at ang dugo ay nagspray kung saan-saan. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin, at lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang makita iyon. Pumulandet. Ang talo ay naging berde mula sa itim ng hilahin ito ni Levi mula sa kanyang dibdib. Ito ay isang malinaw na senyales na ang mga kemikal ay idineposito na sa kanyang katawan at nagre-react sa kanyang dugo. Ito na. Opisyal na nawala si Levi ngayon. Ang mga espesyal na kemikal na iyon mula sa Maya Industries ay tiyak na papatay sa kanya kapag ito ay pumasok sa kanyang katawan. Wala na siyang magawang pagmasdan habang unti-unting nabubulok ang kanyang katawan sa bawat araw bago tuluyang namamatay ng dahan-dahan at masakit. Hahaha, sadistikong mga ngiti ang nabuo sa mukha ng mga tao nang makita nila iyon. Si Kirin at ang iba ay hindi man lang napigil ang manood dahil alam nila ang kapalaran na naghihintay kay Levi. Paano kung maging mas malakas tayo? Ang pinuno na patuloy nating sinasabing paprotektahan natin ay dumaranas na ngayon ng napakasakit na parusa, at wala tayong magagawa tungkol dito. Naisip nila sa kanilang mga sarili na nakasulat sa kanilang mga mukha ang pagkabigo at pagsisisi. Ituloy mo, ang daming nagsisigawan. Spurt. Ang kulay ng dugong bumulwak sa dibdib ni Levi ay mas madilim sa ikalawang saksak. Ito ay isang malinaw na tagapagpahiwatig na mas maraming mga kemikal ang nakapasok sa kanyang katawan. Masakit. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na 3 taon, naramdaman ni Zoe ang sakit sa kanyang puso at tila nawala sa kanyang mapaghiganting estado ng pag-iisip. Boss, Guro, Levi, si Kirin at ang iba ay sumigaw sa pagkabalisa, ngunit tumanggi si Levi na hayaan silang makialam. Noon nila naunawaan ang intensyon ni Levi na tiisin ang parusa para sa kanyang asawa. Si Cyrus sa partikular ay mas naunawaan ito kaysa sa iba. Alam niya na pinipili ni Levi na gawin ang marangal na bagay sa kabila ng ganap na kakayahan na lumaban sa kanyang paraan. Spurt. Si Levi ay natatakpan ng mga sugat na may dugo sa buong katawan sa ika-6 na saksak,
at lahat ng nasa eksena ay may isip lamang ang sakit na kanilang mararamdaman kung gagawin nila ito sa kanilang sarili. Oh, pare, malamang mamatay ako sa sakit mag-isa. Ang katotohanan na ang dagger ay ginawa ng Maya Industries na ginawa itong mas nakakatakot, at kakaunti ang makatiis sa sakit nang hindi inaalis ang kanilang mga reseptor ng sakit. Gayunpaman, hindi man lang nagpatinag si Levi habang patuloy niyang sinasaksak ang sarili. Anong lalaki? Talaga, maaaring siya ay katamtaman, ngunit walang ibang makatiis ng sakit na mas mahusay kaysa sa kanya. Napakaraming tao ang napahanga ni Levi sa kanyang matapang na pagkilos. Ituloy mo, dahil naubusan na siya ng mga lugar para saksakin ang sarili, itinikom na lang ni Levi ang kanyang mga ngipin at sinaksak ang kanyang mga sugat. Spurt, hindi man umimik si Levi, nanginginig ang lahat sa paligid niya na para bang sila ang nasasaktan. Sinasaksak niya ang sarili niya sa mga sugat niya. My goodness, halimaw ang lalaking ito, hindi ko na ito mapapanood. Napabuntong hininga si Donald at ang kanyang mga tauhan sa pag-iisip na kahit na sila ay hindi makagagawa ng ganoong gawain. Anuman, lahat sila ay nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pananabik habang pinapanood siyang patuloy na sinasaksak ang kanyang sarili ng paulit-ulit. Ang ikapitong saksak, spurt, spurt. Sa wakas, sinaksak ni Levi ang sarili ng 100 beses at medyo nawalan ng balanse. May tumakbo para hawakan si Levi, ngunit tinabi niya ang taong iyon at nag-iisa. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, pinandilatan ni Levi ang lahat ng tao sa kanyang paligid na may isang mapanuksong ngiti na nagsasabing madali siyang makakatanggap ng 1,000 saksak. What the hell? Masyadong matigas ang lalaking ito. Malamang naglalagay lang siya ng matigas na akto. Tiyak na babagsak siya at magsisisigaw sa sakit kapag umalis na tayong lahat. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 2244. Mga personal na galit. Nagsimula kaagad ang mga tao. Oo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang kaakuhan bilang dating Panginoon, pagkatapos ng lahat. Eksakto. Walang paraan na maiiyak siya sa sakit kapag maraming tao ang nanunood. Talagang inaasahan kong makita kung gaano kalungkot ang hitsura ni Levi kapag ang kanyang katawan ay dahan-daang natunaw sa kawalan. Nagsimulang tumawa ang lahat sa pag-iisip na si Levi ay namamatay ng mabagal at masakit na kamatayan. Pagkatapos ay iniskan ni Levi ang mga tao sa paligid niya habang sinabi niya, "Ayan, iningatan ko ang aking pagtatapos sa bargain. Hindi ba oras na para palayain mo ang asawa ko gaya ng pangako?" Kung sino man ang tatanggi, talagang magagalit si Levi at papatayin sila sa isang sampal kaagad. Well, bagamat ang ilan sa kanila ay gustong sumalungat sa kanilang salita, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na sabihin ito sa harap ng napakaraming tao. Napakagaling. Dahil nagawa mo na ang iyong bahagi, ililibre namin ang iyong asawa gaya ng ipinangako. Si Edmund ang nagkusa na magsalita, at lahat ay sumunod din pagkaraan. Sige, tayo na ngayon. Biglang humakbang si Donald at sinabing, "Hawakan mo dyan. May sasabihin ako." Sa ngayon, ang mga krimen ni Zoe laban kay Erudia at sa iba pang bahagi ng mundo ay napatawad na. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Levi? Oo, gusto ko. Tumanggaw si Levi dahil alam na niya ang susunod na sasabihin ni Donald. Makinig kayong lahat. Iniligtas namin ang buhay ni Zoe ngayon dahil pinatawad namin ang kanyang mga krimen laban sa mundo, ngunit hindi kasama doon ang aming mga personal na sama ng loob sa kanya. Maghihiganti tayo ngayon, at hindi pinapayagan ang Cardinal Hall na pigilan tayo sa paggawa nito. Nagpatuloy si Donald. Simple lang ang ibig niyang sabihin. Maaaring napatawad na ng mundo si Zoe sa kanyang mga maling nagawa, ngunit papanagutan pa rin nila siya sa mga personal na hinanakit nila sa kanya. Tumanggaw si Edmund bilang tugon. Oo, naiintindihan ko. Ang Cardinal Hall ay hindi makikialam sa mga personal na sama ng loob. Si Donald ay nakayuko sa paghihiganti kay Levi, ngunit hindi iyon pinansin ni Levi kahit kaunti. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagpapatahimik niya sa mundo sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili ng 100 beses kanina. Oo naman, tinanggap ko na rin ang parusa para kay Zoe. Para sa mga personal na sama ng loob. Well, huwag mag-atubiling dalhin ito. Maghihintay ako dito.
Sabi ni Levi na may malamig na ngisi. Hindi siya magdadalawang isip na lumaban kung atakihin siya ng mga ito dahil sa personal na sama ng loob. Hahaha, nagtawanan ang lahat. Hinahamon tayo ni Levi sa ganoong estado. I bet mamamatay siya nang hindi man lang alam kung paano. Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo si Zoe kahit hindi ka pa ganoon kalakas? Mangarap ka. Ipagpapatuloy na natin ang pagtanggal kay Zoe ng kanyang kapangyarihan. Para maging patas, ipapatupad natin ito sa Cardinal Hall. Siyempre, hindi nakalimutan ni Donald at ng kanyang mga tauhan ang bahagi ng deal ni Zoe. Gagawin ko. Personal na hinubad ni Edmund si Zoe ng lahat ng kanyang kapangyarihan, at nakahinga ng maluwag si Levi nang makita niyang umubo ito ng dugo. Sa ganitong paraan, mas malamang na bumalik sa normal si Zoe. Ayan, nakuha mo na lahat ang pinanggalingan mo. Parehong sina Levi at Zoe ay naparusahan na. Sigaw ni Edmund, at tumagal ng halos kalahating oras bago tuluyang naghiwa-hiwalay ang mga tao. Gayunpaman, alam ni Levi na karamihan sa kanila ay lihim na nagtatago sa mga anino kung saan patuloy nilang pinagmamasdan siya. Iyon ang nangyari lalo na sa mga may personal na sama ng loob sa kanya dahil gusto nilang makita kung hanggang kailan siya tatagal sa kanyang kalunos-lunos na estado. Ang mga matataas na katayuan tulad nina Edmund at Donald, sa kabilang banda, ay talagang umalis sa lugar na walang kahihiyan na masisira ang kanilang reputasyon. Bukod pa rito, palagi silang may akses sa impormasyon tungkol kay Levi at magkakaroon sila ng maraming pagkakataon para pahirapan siya mamaya. Haha, malapit nang ihinto ni Levi ang matigas na pagkilos na iyon, hindi ba? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2245. Tamang-tama si Levi. Ang lahat ay naghihintay sa mga anino habang iniisip nila na iisipin ni Levi na wala na sila at ihinto ang pagkilos. Na may malabong ngiti sa kanyang mukha, umupo si Levi na naka-cross-legged sa sahig at hinayaang malayang damaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sa mga nanonood, mukhang hindi na makatayo si Levi at tuluyang bumagsak. May alcohol ka ba? Pasigan niyang tanong. Man, I'm really craving a drink after makulong ng 3 taon. Oo, dito ka na. May humakbang pasulong na may dalang matapang na alak, at sinimulan itong isubo ni Levi mula sa bote. Nakita mo, sabi ko sayo, hindi na makatiis si Levi. Sinusubukan niyang pawiin ang sakit sa pamamagitan ng paglalasing sa sarili. Oo, alam kong matigas siya kanina. Ayaw niyang makita natin siya sa kaawa-awang kalagayan. Nag-iinarte pa rin siguro siya dahil nasa paligid ang mga tao niya. Tiyak na magsisimula siyang sumisigaw na parang baboy na kinakatay kapag umalis sila. Ang bawat isa ay nagsasaya habang patuloy nilang pinagmamasdan si Levi mula sa mga anino. Dahil hindi niya matuloy ang panunood sa kanya na umiinom ng alak sa ganoong paraan, naglabas si Phoenix ng mga bote ng droga na may logo ng Garrison Industry. Eto, kunin mo na ito, boss. Ito ay mga painkiller na gawa ng Garrison Industry. Mayroon din kaming mga gamot upang makatulong na matigil ang pagdurugo at gamutin ang iyong sugat. Effective talaga sila, balisa niyang udyok sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng sinaunang gamot sa mga makabago, ang Garrison Industry ay nakamit ang halos mahimalang tagumpay sa kanilang mga gamot. Oo, bilasan mo uminom ng gamot, boss. Masakit sa kanila na makitang sinasaksak ni Levi ang kanyang sarili ng paulit-ulit, at lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kanya. Hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. Umiling si Levi. Ha, ayan na naman siya. Sinusubukan niyang kumilos ng mahigpit sa harap ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagtanggi sa gamot. Dapat hinayaan na lang nila siyang duguan hanggang mamatay. Tingnan kung itutuloy pa rin niya iyon. Sinimulan ng mga tao na tawagin muli si Levi na isang huwad mula sa mga anino. Sinusubukan din ni Zoe at Swordfield na kausapin si Levi na uminom ng gamot. Pakiinom lang ng gamot, sabi ni Cyrus. Masasabi niyang pilit nilang ipapakain kay Levi kung patuloy itong magmamatigas. Dahil walang ibang mapagpipilian, ininom ni Levi ang mga gamot na halos agad na nagkaroon ng bisa. Ang kanyang pagdurugo ay tumigil sa loob ng ilang minuto, at ang kanyang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Gayunpaman, ang bilis ng paghilom ng mga sugat ay hindi kapani-paniwalang mabagal dahil sa kakaibang katangian ng mga sandata ng Maya Industries.
Hindi nila alam, wala sa mga iyon ang gumawa ng pagkakaiba kay Levi dahil siya ay ganap na maayos at nawalan ng kaunting dugo. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang katotohanan na ang mga sugat ni Master ay natamo ng isang punyal mula sa Maya Industries. Ang mga kemikal ay dumadaloy sa kanyang katawan habang nagsasalita kami, at malapit na itong magsisimulang kaagnasan ang kanyang katawan hanggang sa wala nang matitira. Ang isyong dinala ni Floyd ay isa sa pinakakinabahala ng lahat, at lumubog ang kanilang mga mukha sa sandaling sinabi niya iyon. Kahit na ayaw nilang aminin, nanatili ang katotohanan na ang sinumang nasaksak ng mga armas mula sa Maya Industries ay kasing patay. Gumastos ng malaking pera ang Garrison Industry sa pagbuo ng isang antidote para dito, ngunit lumipas ang isang taon na kaunti hanggang sa walang pag-unlad. Ang parehong gaganapin totoo para sa iba pang mga pangunahing organisasyon out doon, at ito ay hindi isang overstatement upang sabihin na walang antidote umiiral para sa mga kemikal na ginawa ng Maya Industries. Hindi, hahanap ako ng paraan para gamutin ito kahit mamatay ako sa paggawa nito. Bilisan mo at simulan mong magsaliksik tungkol dito, Phoenix. Kailangan nating makabuo ng isang antidote kahit papaano. Hanapin natin ang buong mundo para sa isang solusyon. Sigurado akong makakahanap tayo ng isa. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2246. Isang invincible body. Ang mga disipulo ni Levi ay nagpasya na at determinado silang iligtas ang kanyang buhay kahit na ang lahat ay kapalit nito. Pagkatapos ay sinimulan nilang talakayin ang kanilang susunod na misyon. Mapapatunayan nating lahat na mayroon pang solusyon para sa kondisyon ni Boss, ngunit maaari nating pabagalin ang proseso ng kaagnasan. Bibigyan tayo niya ng mas maraming oras para makahanap ng solusyon para sa kanya. Sinuri ng Asher Dragon ang sitwasyon ng makatwiran. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano. Oo, sasamahan natin yan. Hindi mahirap pabagalin ang proseso ng kaagnasan. Gagawin muna namin iyon, at pagkatapos ay maghahanap ng solusyon. Lahat ng nagtatago sa mga anino ay nanunuya. Imposible yan. Ang Maya Industries ay ang tanging nakakaalam kung ano ang mga kemikal na iyon. Walang paraan na makakaisip sila ng panlunas. Kinawayan sila ni Levi at sinabing, hindi na kailangan. Tingnan mo, ayos lang ako. Ang mga sugat na ito ay wala. Hindi, pinag-uusapan natin ang mga kemikal sa punyal na ito. Alam ko, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi makakasakit sa akin kahit kaunti. Pinutol ni Levi si Floyd bago siya makatapos, at hindi rin siya nagbibiro nang sabihin niya iyon. Nakamit na ng kanyang katawan ang isang bagong antas kaysa sa mga nasa Divine Leaderboard sa nakalipas na 3 taon, at makakapagbigay siya ng suntok sa sobrang bilis at lakas sa napakaliit na pagsisikap. Natural, kakailanganin ng higit pa sa isang ordinaryong katawan para makapaghatid ng gayong suntok. Ang katawan ni Levi mula sa 3 taon na ang nakakaraan ay hindi na makayanan at sasabog sa proseso ng pag-charge ng enerhiya. Gayunpaman, wala na siyang dapat ikatakot dahil ang kanyang katawan ay naging napakalakas sa buong pagsasanay niya. Ang mga kemikal mula sa mga sandata ng Maya Industries ay pinatalsik kaagad sa pagpasok, kaya ang mga saksak na iyon ay walang pinsala sa katawan ni Levi. Dahil dito, hindi magkakaroon ng proseso ng kaagnasan dahil hindi nakapasok ang mga kemikal sa kanyang katawan. Sinabi ni Levi na ayos lang siya dahil walang chemical substance ang makakasira sa kanyang nakakabaliw na malakas na katawan, ngunit tila walang nakakaintindi. Hindi na kailangang kumilos ng buong lakas sa harap namin, guro. Obvious naman na malubha ang sugat mo. Bulalas ni Floyd. Sumunod naman ang iba. Oo, wala na ang iba, kaya hindi mo na kailangang itago pa. Alam naming nararamdaman mo na hindi ka maaaring magpakita ng anumang kahinaan dahil kinakatawan mo si Erodia, ngunit walang mga tagalabas dito ngayon. Kami ay iyong mga kasama, alagad, at pamilya. Hindi na kailangang gumawa ng isang mahirap na aksyon sa amin. Tama iyan. Hinabol ko na ang mga nagtatago sa anino. Siniguro pa ni Kirin at ng iba pa na maalis ang mga palihim na nakamasid sa kanila. Akala nila ay nagpapanggap si Levi na ayos lang, ngunit hindi man lang niya sinubukang magpanggap. Maya-maya, hindi na nakatiis si Cyrus at nagsalita, sige, huminahon kayong lahat. Siya ay ganap na maayos.
Hindi niya kailangan ang iyong gamot o ang iyong panlunas, kaya tumakbo ka at gawin ang iyong sariling mga negosyo. Nagalit ang lahat nang marinig iyon. Wala kang ideya kung gaano kasayra ang punyal na ito, lalo pa ang mga pagbabagong naganap sa panahong ito. Dapat mayroon kang. May isang taong nabalisa na muntik na niyang turuan sina Cyrus at Levi, ngunit pinigilan ang sarili sa huling segundo. Ngumisi si Levi. Hayaan mo akong hulaan. Sa tingin mo hindi ako makakaligtas sa panahong ito, ha? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 2247. Patayin si Dark Emperor. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Pareho kayong walang kamalay-malay kung gaano kalakas ang mga sandata ng Maya Industries. Eksakto. At saka, ang iyong kapangyarihan ay itinuturing na karaniwan sa panahong ito, boss. Walang paraan na hindi ka mabubuhay. Nagsimulang magpaliwanag ang lahat, basta kami na lang ang bahala, Master. Magiging okay ka sa amin. Saad ni Floyd. Nagbago ang mukha ni Levi nang marinig iyon. Gusto kong bigyan mo ako ng space. Kailangan ko ng oras mag-isa. Pero, Master, gusto pa nilang magpaliwanag, ngunit pinutol sila ni Levi sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw, umalis, Champagne. Hindi ba pwedeng magkaroon ako ng kapayapaan at katahimikan sa paligid? Nang makitang ang lahat ay nakatayo pa rin doon na nag-aalinlangan, humakbang si Rogue Slayer at sinabing, halika, umalis na tayong lahat at bigyan ng panahon si Maestro sa kanyang sarili. Uminom na siya ng gamot kaya ayos na ang kondisyon niya ngayon. Ang kanyang buhay ay hindi nasa anumang panganib sa ngayon. Maya-maya, isa-isa silang umalis pagkarinig nun. Kailangan na rin ninyong umalis. Utos ni Levi. Lumabas si Swordfiend at ang iba pa, at sinulyapan sila ni Rogue Slayer bago sinabing, sa tingin ba ninyo ay hindi malalaman ni Levi ang mga armas ng Maya Industries? Alam na alam niya kung ano siya. Pagdating sa sandaling nakita niyang pinili ni Donald ang punyal. Isa pa, mas alam niya ang kalagayan ng kanyang katawan kaysa sa iba. Kaya nga sabi ko nasa napaka-kritikal na kondisyon si boss. Matigas lang ang kanyang ulo na sinasabing ayos lang siya dahil ayaw niyang mag-alala tayo sa kanya. Sigaw ni Kirin. Oo, ganyan dapat. Ayaw lang niyang mag-alala tayo. Sinabi niya siguro na umalis tayo dahil hindi na niya matiis. Ang boss na kilala ko ay isang matigas na tao na patuloy na lumalaban kahit na ang kanyang mga buto ay bali na. Ayaw niya lang na makita natin siya sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Huwag mag-alala, boss. Gagawin namin ang aming makakaya para matiyak ang kaligtasan mo. Napabuntong hininga na bulalas ni Kirin. Oo, ayusin natin ang ating mga gawain at magtrabaho kaagad. Determinado na tulungan si Levi na makaligtas, nagsimulang talakayin ni Asher Dragon at ng iba pa ang kanilang mga gawain. Naghintay si Levi hanggang makaalis silang lahat sa lugar bago bumangon na may ngiti sa labi. Boom! Isang malakas na pagsabog ng hangin ang lumabas sa kanyang katawan at pilit na inilabas ang isang kumpol ng mga kulay itim na sangkap. Kaya lang, pilit na pinaalis ni Levi ang lahat ng di umano'y nakamamatay na kemikal ng Maya Industries. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa Divine Leaderboard ay hindi makakaligtas sa mga kemikal na iyon, ngunit napakalakas ni Levi na siya ay nasa ibang liga na higit pa doon. Wala sa mga kemikal na iyon ang maaaring sumalakay sa kanyang katawan. Napakunot ang noo ni Levi habang hinawakan ang mga kemikal na lumabas sa kanyang katawan. Hindi pa ako nakakita ng lason na tulad nito dati. Halos alam niya ang tungkol sa bawat lason na umiiral dahil sa kanyang malawak na kaalaman at mga kasanayang natutunan niya mula sa Venom Fiend, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lason na ganoon. Gayunpaman, hindi niya kailangang malaman kung ano iyon dahil hindi naman ito banta sa kanya. Ngumisi si Cyrus. Nabubulag ang mga batang ito sa lahat ng kalokohan sa kanilang paligid. Wala silang ideya kung gaano kalakas ang isang suntok mula sa iyo. Dapat simulan mo na rin ang pagsasanay para lumakas ka. Ayokong pagtawanan ka nila ngayon, hindi ba? Nakangiting sabi ni Levi. Agad na natigilan si Cyrus. Naiintindihan ko, aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. So, anong plano mo? Pastahan ako na maraming tao ang susunod sa akin para sa paghihiganti, ngunit plano kong patayin muna si Dark Emperor.
Pinatunog ito ni Levi na parang naglalakad sa park sa kanyang casual na ugali. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2248. Plano upang kunin si Levi. Naabot na ni Dark Emperor ang power ceiling ng panahong iyon at nabalitang winasak niya ang Love of Gods ng mag-isa. Dahil naalis na niya ang pinakamalakas na puwersa sa panahon, ang Dark Emperor ay unang nireranggo sa Divine Leaderboard. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang tumutol sa pahayag ni Levi tungkol sa lahat ng pagsasabuatan ng Dark Emperor. Sa isang panahon kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, marami ang tumingin kay Dark Emperor sa paraang halos relihiyoso at hindi pinapayagan ang sinuman na bastyusan siya kahit kaunti. Gayunpaman, walang pakialam sina Levi at Cyrus tungkol sa Divine Leaderboard at Dark Emperor. Sige, kailangan mo ba akong sumama? Tanong ni Cyrus. Dapat kang magsagawa ng nag-iisang pagsasanay at tumuon sa pagpapalakas. Sagot ni Levi. Mga ad ng Pub Future. Paano mo balak hanapin si Dark Emperor? Tanong ni Cyrus. Tumawa si Levi. Hindi ko kailangan. Siya mismo ang lalapit sa akin. Nagpalit siya ng ilang bagong damit upang itago ang kanyang mga sugat, ngunit ganap na itong gumaling noon. Siguradong milagroso ang mga gamot ng Garrison Industry. Narinig ko lang ito dati, pero hindi ko akalain na ganito kabilis maghilam ang mga sugat. Likas na bulalas ni Zoe nang makitang gumaling na ang lahat ng mga sugat. Ang Garrison Industry ay naging kilala sa buong mundo para sa kanilang mga gamot sa nakalipas na 3 taon, pagkatapos ng lahat. Hindi lang si Zoe ang nag-iisip ng ganoon gaya ng nararamdaman ng mga magulang ni Emma at Zoe. Gayunpaman, magkasalungat ang tingin nila sa kanilang mga mata nang isipin nila kung paano ang isang dating Panginoon na kayang lumaban sa milyon-milyon ay mauuwi sa isang namamatay na Pyle. Tiyak na may nakakatawang paraan ang mundo ng paglalaro sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang matatanda sa isiping iyon. Oh, well, I think it's for the better. Anyway, oras na para magpahinga kayong dalawa. Gusto mo bang bumalik sa pagsasanay, Zoe? Tanong ni Levi pagkatapos tulungan si Zoe na pumasok sa kwarto nila. Imposible iyon para sa akin ngayong baldado na ako. Nawalan na ng pag-asa si Zoe noon. Mayroon akong paraan para makatulong na maibalik ang iyong mga kapangyarihan at ilang mga diskarte para sanayin mo pagkatapos nito. Tiyak na makakabalik ka sa dati mong estado. Excited na inabot ni Levi kay Zoe ang kanyang technique book, ngunit paimpol niya itong itinabi pagkatapos niyang umalis. Tulad ng iba, naniniwala siya na ang kadakilaan ni Levi ay isang bagay na sa nakaraan, kaya wala nang saysay ang pagsasanay. Kuwit-kuwit, ang Dark Emperor ay nasa isang malaking base na matatagpuan sa isang malayong isla sa Adron. Gamaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang hindi nakatakas si Levi ng mag-isa, at nauwi sa hindi mapakali sa gabing iyon. Desperado na makilala ang taong nagpalaya kay Levi, tinawag ni Dark Emperor ang lahat at tinanong, gusto kong malaman kung paano nakatakas si Levi. Sino pa sa mundong ito ang may kakayahang sumire sa Prison of Darkness? Ang tanging tao na nasa isip ay ang taong nag-imbento ng Prison of Darkness dahil maaaring nasa kanya ang susi para ma-unlock ito. Gayunpaman, patay na siya ngayon, kaya wala na akong maisip na iba. Madali lang yan. Maaari nating kidnapin si Levi at tanungin siya ng direkta. Iminungkahi ni Deathfiend. Naningkit ang mga mata ni Dark Emperor nang marinig iyon. Oh, tama ka. Itatanong lang natin kay Levi ang sagot. The asterisk N, I can't believe hindi ko naisip yon. Maraming tao dyan na gustong makaganti sa kanya, kaya bilasan mo at dalhin mo siya bago nila siya patayin. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 2249. Kunin ang pain. Gaya ng inaasahan ni Levi, sinundan siya ng Dark Emperor, kaya hindi na niya kailangan pang hanapin siya. Sa ganitong paraan, makikilala niya si Dark Emperor at mapatay siya. Ang mga tunay na mangangaso ay kadalasang nagpapakita ng kanilang sarili bilang biktima, at iyon mismo ang ginawa ni Levi. Nakita ni Dark Emperor si Levi bilang biktima noong siya talaga ang mangangaso sa kasong ito. Bagamat tila umalis na ang lahat, talagang sinusubaybayan nila ang kalagayan ni Levi ng palihim at natagpuan nila ang kanilang sarili na humanga sa mga gamot ng Garrison Industry.
Naging mainit na paksa sa buong mundo ang katotohanan na ang mga gamot na iyon ay nakapaggamot ng mga ganoong matinding pinsala, at maging ang Garrison Industry mismo ay hindi umasa na magiging ganoon kalakas ang kanilang mga gamot. Bagamat ibinigay ng Phoenix kay Levi ang mga nangungunang produkto ng kumpanya, hindi pa sila nakakita ng ganoong hindi kapani-paniwalang resulta sa lahat ng kanilang pang-eksperimentong data. Anuman, nagpasya silang sumama sa pagpapalagay na ang mga gamot ay lubos na epektibo. Dahil alam ng lahat na si Levi ay may mga taong nagpoprotekta sa kanya sa lahat ng oras, walang dumating na naghahanap ng paghihiganti sa susunod na 2 araw. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na may daan-daang hindi gustong mga bisita habang ang lahat ng 18 madilim na anghel at mga miyembro ng Sacred Organization ay dumating sa kanilang pintuan. Ano ito? May bagong order ba sa akin si Master? Excited na tanong ni Zoe nang makita sila. Hindi, nandito kami para sa kanya, hindi sa iyo. Sabi ni Deathfiend habang nakatingin kay Levi. Sumama ka sa amin, Levi. I'm sure alam mo kung bakit tayo nandito. Tumawa si Deathfiend. Parang wala si Cyrus. Hahanapin din ba natin siya? Hinanap ng iba si Cyrus sa lugar, ngunit wala na siya. Kalimutan mo na siya. Isasama na lang natin si Levi. Sabi ni Deathfiend. Tumanggo si Levi. Oo, okay. Lumingon si Deathfiend kay Zoe at nagtanong, tiyak na wala kang reklamo tungkol sa pag-alis natin sa kanya, di ba? Hindi naman. Mabait talaga sa akin si Master, kaya alam kong hindi siya gagawa ng masama sa asawa ko. Sumama ka na lang sa kanila, Levi. Hindi ka sasaktan ni Master kasama ako. Malaki talaga ang tiwala ni Zoe kay Dark Emperor. Sige, sasama ako sa kanila. Nakangiting sagot ni Levi. Mas katulad niyan. Hindi na kailangan ng walang kabuluhang pakikibaka, lalo na't napakahina mo ngayon. Nakangising sabi ni Deathfiend. Naniniwala siyang sumuko na si Levi dahil alam niyang outmatched siya. Eksakto. Kahit wala ang mga sugat mo, hindi ka pa rin makakapantay sa sino man sa amin. Nakagawa ka ng tamang pagpili na sumama sa amin ng mapayapa. Hahaha. Nagtawanan ang lahat kung paanong si Levi ay parang isang tupang dinadala sa patayan, na walang magawa laban sa kanilang pang-aapi. Hindi napigilan ni Deathfiend na ibulalas kung gaano kalaki ang mga pagbabago. 3 taon na ang nakalilipas, kinailangan naming halos anyayahan si Levi na sumama sa amin. Kung hindi kinuha ni Dark Emperor si Zoe, hindi sana pumayag si Levi na sumama sa amin. Alam kong gaano siya kainit ng ulo, tiyak na matagal na niya kaming inaway. Ngayon, sasama siya sa amin dahil tinanggap na niya ang realidad at hindi man lang nag-abalang lumaban. Ang 3 taon ay hindi masyadong mahabang panahon, ngunit sapat na upang gawing isang masunurang maliit na kuting ang isang hindi magagapi na dragon. Hayaan mo siya o walang sino man sa inyo ang aalis sa lugar na ito ng buhay. Isang malakas na boses ang narinig mula sa likuran ng sila ay aalis na, at si Swordfiend ay lumitaw ilang sandali kasama ang iba. May Swordfiend si Asher Dragon at binabantayan ng mas malalakas na mandirigma si Levi para protektahan siya mula sa mga taong naghihiganti. Ah, kayo pala, tumawa si Deathfiend nang makita niya ang mga dati niyang kaibigan. Tabi kayong lahat, ayos lang ako, tawag ni Levi sa kanila. Hindi naging madali ang pagkuha kay Dark Emperor, kaya ayaw niyang sirain ni Swordfiend at ng iba pa ang kanyang mga plano dahil mas mahirap hanapin si Dark Emperor noon. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 2250. Pagkilala sa Dark Emperor. Gayunpaman, tumangging sumuko si Swordfiend at ang iba pa. Ang dating walang talo na si Levi ay sumuko na sa malupit na katotohanan, ngunit hinihiling pa rin niya na umalis kami dahil ayaw niyang masaktan kami. Sinisikap pa rin ni Master na protektahan tayo kahit nasa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa pag-iisip na iyon, si Swordfiend at ang iba pa ay tumangging umatras. Hindi, paprotektahan ka namin. Hindi namin hahayaang kunin ka ng sinuman. Oo, hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ang mga Finns ay mabangis na nakatitig sa 18 madilim na anghel, at ang kapaligiran ay tensyonado habang ang lahat ay naghahanda para makipaglaban. Oo nga, hindi ko alam na napakahirap na hayaang agawin ako ng isang tao. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi sa isiping iyon.
Tigilan mo sila, mga anghel ng kamatayan. Utos ni Deathfiend. Pagkalipas ng ilang segundo, isang maitim na anino ang bumungad sa lugar habang ang daan-daang Death Angels ay bumaba mula sa langit, bawat isa ay may pares ng itim na metal na pakpak sa kanilang mga likod. Ang mga anghel ng kamatayan ay mga tapat na mandirigma ng Sacred Organization, at ang Deathfiend ay nagdala ng 100 sa kanila kasama niya. Nagawa nilang pigilan si Swordfiend at ang iba pa habang nakatakas ang 18 Dark Angels kasama si Levi sa likod. Sa oras na makaalis na sila ng landas, dinala na si Levi sa isang lugar na malayo sa Erudia. Dinala ng 18 Dark Angels si Levi sa isang malayong isla sa Adrun kung saan matatagpuan ang pugad ng Sacred Organization. Siyempre, alam ni Levi na isa lang iyon sa maraming lungga nila dahil masyadong tuso si Dark Emperor para ilagay ang pugad niya sa isang lugar. Nasakop niya ang maraming teritoryo sa tulong ni Zoe sa paglipas ng mga taon at may mga lungga na itinayo sa lahat ng ito. Hindi nagtagal ay dinala si Levi sa isa sa maraming base sa isla, at makikita ang isang matangkad na figure sa kanyang harapan. Nandito ba siya? Tanong ng isang boses. Dinala namin dito si Levi ayon sa iyong kahilingan, kamahalan. Sabay-sabay na sigaw ni Deathfiend at ng iba pa. Magaling kayong lahat, gagantimpalaan ko kayong lahat para dito. Dahan-daang lumingon si Dark Emperor habang sinasabi niya iyon, na nagmumula sa isang malakas at nangingibabaw na aura sa proseso. Sa kanyang mukha ay may maskara na may malaanghel at malademonyong panig. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Levi ang Dark Emperor sa laman. So, nakamask din ang lalaking ito. Natatakot siyang ipakita sa iba ang totoong mukha niya, ha? Wala sa mga miyembro ng Sacred Organization ang nakakita sa totoong mukha ni Dark Emperor, kasama ang 18 Dark Angels at ang kanyang disipulo. Si Zoe lang ang nakakita ng mukha niya minsan, at iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagtiwala. Napangiti si Levi pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan at pag-aralan ang figurang nasa harapan niya. Noong una, medyo nag-aalala siya kung gaano kitikot ang Dark Emperor, lalo na't sinabi ng lalaki na may kakayahang basagin ang Prison of Darkness. Ang isang mas malapit na inspeksyon ay nagsiwalat na ang Dark Emperor ay mas malakas kaysa sa Donald, Edmund, at sa 4 na banal na general ng Cardinal Hall. Gayunpaman, ang antas ng lakas na iyon ay malayo sa sapat para masira ang Prison of Darkness. Ang tanging paraan para magawa ito ng Dark Emperor ay sa tulong ng ilang banal na kasangkapan. Dahil dito, kumpiyansa si Levi na kaya niyang durugan ang Dark Emperor sa ilalim ng kanyang takong dahil pareho silang nasa magkaibang antas. Paano kung siya ang una sa Divine Leaderboard? Ang buong sinumpa na bagay ay isang insulto sa akin pa rin. Walang paraan ang isang Diyos na tulad ko ay gustong maging bahagi ng ilang ranggo para sa mga mortal lamang. Ang Dark Emperor ay dahan-daang lumapit kay Levi at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin, sino ang tumulong sa iyo na makatakas sa Prison of Darkness? Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.